Yumanig ang Davao, pinakasalan ng lalaki ang kanyang biyenan habang nasa kulungan ang asawa. Ang katotohanan sa likod nito ay gumimbal sa publiko. Sa lungsod ng Davao, kung saan ang mga maliliit na kalye ay magkakaugnay na parang isang hinabing tela ng buhay, ang bawat maliit o malaking pangyayari sa bawat pamilya ay madaling nagiging paksa ng bulong-bulungan at usap-usapan sa buong komunidad. At dito rin sa lugar na ito, isang kwentong tila sa masasamang panaginip lang maaaring mangyari ang gumimbal at yumanig sa buong kapitbahayan. Walang tigil ang bulungan ng mga tao na may mga matang puno ng kuryosidad at matinding galit. Nasa kulungan ang anak pero pinakasalan ng asawa ang sarili niyang biyenan. Ang balitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang kidlat sa isang maaliwalas na kalangitan, sinira ang kapayapaan at nagdulot ng kilabot sa sinumang makarinig. Si Maria, isang dalagang 22 taong gulang pa lamang, sa kasagsagan ng kanyang kabataan, ay halos 2 taon palang kasal. Naaalala pa ng mga tao ang araw na iyon sa Davao, ang simple ngunit puno ng pagmamahal na kasal nina Maria at Ramon. Lahat ng kamag-anak at kaibigan ay masayang bumati sa bagong kasal. Si Ramon noon ay isang 25 taong gulang na lalaki, mabait, simple, at hindi pa nagkaroon ng kaaway. Lahat ay naniniwala na ang kanilang pagsasama ay magiging isang payapa at matamis na paglalakbay, tulad ng sikat ng araw sa Pilipinas. Ngunit, sino nga ba ang makakapagsabi kung ano ang dalang unos ng buhay? Si Maria, na may pagkapabigla-bigla at kung minsan ay matigas ang ulo, ay sa kasamaang palad ay nasangkot sa isang masamang insidente. Dahil sa kanyang kabataan at isang pagkakamaling dulot ng pagiging bulag, kinailangan niyang pagbayaran ito ng ilang buwang pagkakakulong sa rehabilitation center. Noong araw na pumasok si Maria sa kulungan, bumuhos ang luha ni Ramon. Niyakap niya ang kanyang mukha habang humahagulgol sa labas ng tarangkahan, ang puso niya ay durog na parang basag na salamin. Ang binatang Mr. ay nawala ng balikat na masandalan, habang si Aling Elena, ang ina ni Maria, ay halos madurog ang puso nang makita ang anak na nakasuot ng uniforme ng bilanggo. Si Aling Elena ay 53 taong gulang na at mahigit 10 taon ng biyuda. Sa loob ng mga taong iyon, tanging ang pagtatrabaho ng maaga at pagod ang kanyang alam para mapalaki ang 2 anak na babae. Sa panlabas, mukha siyang mabait at mahinhin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay isang babaeng naghahangad pa rin ng pagmamahal at pagkalinga matapos ang mahabang panahon ng kalungkutan. Ang kalungkutang iyon ay parang isang madilim na aninong bumabalot sa kanya, na nag-iwan sa kanyang kaluluwa na madalas ay nangungulila at naliligaw. Ngunit walang sinuman ang nakaisip na ang mga puwang na iyon ang magiging sanhi ng isang kwentong yayanig sa lahat at sisira sa moralidad. Mula nang makulong si Maria, naiwang mag-isa si Ramon sa bahay, lunod sa kalungkutan. Ang kanyang trabaho bilang construction worker ay hindi sigurado at ang kanyang mga pagkain ay naging malamig at walang lasa. Naawa si Aling Elena sa kanyang manugang at naawa rin siya sa sarili niyang malalim na kalungkutan kaya madalas siyang pumunta sa bahay ni Ramon. Nililinis niya ang bahay at ipinagluluto si Ramon ng mainit na pagkain puno ng pagmamahal. Ang mga paunang salita ng aliw ay pagmamahal lamang ng isang pamilya, isang pagbabahagi sa gitna ng paghihirap. Ngunit unti-unti, ang mga tingin, ang mga di sinasadyang pagdampi ng mga kamay ay nag-iwan ng kakaibang pakiramdam, mga malabong emosyon na gumapang sa kanilang mga kaluluwa. Sa paningin ng iba, walang masama sa isang biyenan na nag-aalaga sa kanyang manugang. Ngunit sa mga tahimik na gabi, habang ang buong Davao ay mahimbing na natutulog, sa maliit na bahay na iyon ay unti-unting nabuo ang mga damdaming lumampas sa hangganan ng moralidad at nagsimulang sumibol ang ipinagbabawal. Hanggang isang araw, kumalat na parang apoy ang balita, si Ramon, ang asawa ni Maria, ay pinakasalan si Aling Elena, ang sariling ina ng kanyang asawa. Ang buong lungsod ng Davao ay tila sumabog sa walang tigil na usap-usapan. May mga nagmumura, may mga lihim na naaawa, at may mga curious na gustong malaman ang mapait na katotohanan sa likod ng lahat. May nagsasabing mahina si Ramon, may nagsasabing sakim at makasarili si Aling Elena. Mayroon ding sinisisi si Maria dahil sa pag-iwan niya ng puwang nang siya ay makulong. Ngunit anuman ang dahilan, ang pangyayari ay labis na labag sa moralidad na nagdulot ng galit at pagkadismaya sa marami. Sa gitna ng unos ng opinyon ng publiko, si Maria ang pinakamatinding nagdusa, isang malalim na sugat sa kanyang kaluluwa. Hindi pa niya nasisimulang muli ang kanyang buhay, hindi pa siya nakakabalik para bumawi sa kanyang asawa. Ngunit kailangan na niyang harapin ang isang malupit at mapait na katotohanan.
Ang asawang buong puso niyang pinagkatiwalaan, at ang inang kanyang iginagalang, ay magkahawak kamay na naglakad sa altar, nagsumpaan sa isa't isa. At mula dito, nabuksan ang kwento na may mga lihim at katotohanang hindi inaasahan ng sinuman, na lalong nagdulot ng sakit at trahedya. Si Maria ay 22 taong gulang pa lamang, nasa kasagsagan ng kanyang kagandahan bilang isang dalagang Pilipina. Ang kanyang maputing balat, mga matang itim na nagniningning, at ang kanyang matamis na ngiti ay dating nagpatulala sa maraming binata sa kanilang lugar. Ngunit ang puso ni Maria ay para lamang kay Ramon, isang 25 taong gulang na lalaki, mabait, tapat, at nagtatrabaho bilang construction worker sa paligid ng Davao. Ang kanilang pag-ibig ay nagsimula ng simple, tulad ng maraming magkasintahan. Ang mga pagkakataong sabay silang pumupunta sa palengke, ang mga hapon na namamasyal sa tabi ng ilog, ang mga simpleng kwentuhan na puno ng init at tamis. Noong araw ng kasal ni Maria at Ramon, ang buong komunidad ay masaya at nagdiriwang. Hindi magarbo ang kasal, ilang mesa lang ng pagkain sa kanilang bahay, ngunit ang kasiyahan ay nag-umapaw. Naaalala pa ng mga tao si Maria na nakasuot ng tradisyonal na pulang bestida, ang kanyang ngiti ay nagniningning sa tabi ng kanyang nobyo. Si Ramon noon ay tumitingin sa kanyang asawa na may mga matang kumikinang sa kaligayahan, at lahat ay naniniwala na magkakaroon sila ng isang matatag na pamilya, isang tahanang puno ng tawanan at pagmamahal. Sa maliit na bahay na yon, bukod sa mag-asawa, ay nandoon din si Aling Elena, ang ina ni Maria. Si Aling Elena ay 53 taong gulang na, matagal ng biyuda, at mag-isang nagsumikap para mapalaki ang kanyang 2 anak. Ang babaeng iyon ay buong buhay na naghirap, at ang mga kulubot sa kanyang mukha ay malinaw na bakas ng kanyang mga alalahanin at pagod. Ngunit kahit na mahigit 50 na siya, napanatili pa rin niya ang natatagong ganda ng isang babaeng taga Davao, ang kanyang pangangatawan ay may laman pa, at ang kanyang malalim na mga mata ay naglalaman ng maraming damdamin. Noong ikinasal si Maria, si Aling Elena ay masaya at kasabay nito ay nag-aalala. Masaya dahil nakahanap na ng matatag na sandigan ang kanyang anak, at nag-aalala dahil si Maria ay may pagkapabigla-bigla, at kung minsan ay matigas ang ulo na parang bata. Ipinagkatiwala niya ang anak kay Ramon, umaasa na ang mabait na manugang na ito ang magpoprotekta, at gagabay kay Maria para maging isang responsableng tao. Palaging magalang si Ramon sa kanya, at tinatawag siyang inay, at sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay humihingi ng kanyang opinyon. Dahil dito, lalong nagtiwala at napamahal si Aling Elena sa kanyang manugang. Ang mga unang buwan ng pagsasama ni Maria at Ramon ay puno ng tawanan at init. Sa umaga, si Ramon ay nagtatrabaho bilang construction worker, at sa gabi ay umuwi, dala ang kakarampot na sahod na puno ng pawis, bunga ng isang buong araw na pagtatrabaho. Si Maria ay nasa bahay, tumutulong sa kanyang ina sa pagtitinda sa palengke, at magkasama silang masaya buong araw. Sa gabi, kahit simple lang ang kanilang hapunan, ito ay napakainit at puno ng tawanan. Madalas sabihin ni Ramon, basta't kasama ko kayo ni inay, ako na ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak kay Maria, at lalo siyang naniwala na tama ang kanyang desisyon, na ito ay tadhana. Ngunit sa likod ng kanyang maningning na ngiti, si Maria ay isang batang babae pa rin na may maraming pangarap at pagkapabigla-bigla ng kanyang kabataan. Gusto niyang makaahon sa kahirapan, gusto niyang mabuhay ng mas maginhawa at mas mabilis. Madalas magreklamo si Maria kay Ramon. Kung ganito lang tayo palagi, kailan tayo asenso? Kailan tayo makakabili ng sariling bahay, sariling sasakyan tulad ng iba? Napapabuntong hininga na lang si Ramon, hinahawakan ang kamay ng asawa at pinapakalma ito. Dahan-dahan lang, mahal. Ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa pera. Ngunit ang mga mabait na payong iyon ay hindi sapat para pawiin ang nag-aalab na pagkainip sa puso ni Maria. Madalas siyang payuhan ni Aling Elena, Maria, anak, bata ka pa, mamuhay ka ng payapa. Mayroon kang mabait na asawa, may masayang pamilya, iyan ay napakahalaga na. Huwag kang makipagkumpetensya sa iba at baka mawala pa ang kung anong mayroon ka. Tumango si Maria, ngunit sa kanyang puso ay may iba siyang pangarap, mga pangarap na malayo sa abot kamay. Hinangad niya ang mabilis na pagbabago sa buhay, isang bagay na hindi maibibigay sa kanya ng kanilang mahirap na pamumuhay agad-agad. Ang kwento ay nagsimulang sumibol mula sa mga nag-aalab na pangarap na yon. Unti-unting napasok si Maria sa isang komplikadong relasyon sa labas na hindi alam ni Ramon, isang matamis na bitad. Ang pagiging pabigla-bigla niyang ito ang nagdala sa kanya sa isang malaking pagkakamali,
at ang landas sa hinaharap ay hindi na naging patag, kundi puno ng tinik. At mula dito, ang tadhana ng kanilang maliit na pamilya ay nagsimulang lumiko sa isang landas na puno ng kasalanan, isang masakit na trahedya. Ang buhay mag-asawa na inaakalang magiging payapa ay sinira ng sariling pagkainip ni Maria na magbago ang buhay, na siyang naghasik ng binhi ng kapahamakan. Ayaw ni Mariang manatili sa pagtitinda sa palengke, sa kakarampot na kita ni Ramon na laging kulang. Kapag nakikita niya ang kanyang mga kaibigan na magagara ang damit, maganda ang sasakyan, at nakatira sa maayos na bahay, nakakaramdam siya ng awa sa sarili at inggit. Tuwing may magsasabi ng mapanuyang salita, kung asawa mo construction worker, kailan ka paangat? Para siyang tinutusok ng daan-daang karayom sa puso, sobrang sakit. Nagsimula siyang mangarap ng mas mabilis na paraan para baguhin ang kanyang buhay, para makatakas sa kahirapan. Ang pagkakataong iyon ay dumating nang makilala ni Maria ang isang bagong grupo ng mga kaibigan sa isang lakad. Sa grupong iyon ay si Carla, isang babaeng mas matanda sa kanya, tuso at matalino, na may mga matang puno ng panlilinlang. Agad napansin ni Carla ang nag-aalab na kawalang kasiyahan sa puso ni Maria, at dahan-dahan niyang ipininta ang isang larawan ng mabilis na pagyaman sa pamamagitan lamang ng mga panandaliang, mapanganib na negosyo. Sa simula, nag-aalangan pa si Maria, ngunit hindi niya maitago ang pagnanasa sa kanyang mga mata, malinaw na ipinapakita nito ang kanyang kagustuhan. Ngumiti ng bahagya si Carla at sinabing, kung gusto mong makatakas sa kahirapan, kailangan mong sumugal, kapatid. Ilang buwan lang, hawak mo na ang perang hindi kikitain ng asawa mo sa buong buhay niya. Ang mga salitang iyon ay parang pulot sa kanyang pandinig na nakabighani kay Maria. Nadala siya at nagsimulang sumali sa pagbebenta ng mga ilegal na produkto kasama si Carla. Sa simula, maliliit na bagay lang, sapat na ang kita para makabili si Maria ng bagong damit, mamahaling lipstick, mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Nang tanungin ni Ramon kung saan galing ang pera, umiiwas si Maria. Sinasabi niyang bigay ng kaibigan o malaki ang kinita sa pagtitinda. Dahil mabait at nagtitiwala sa asawa, hindi naghinala si Ramon, hindi niya alam na ang kanyang asawa ay lumalakad na sa landas ng kasalanan. Ngunit ang kasakiman ay walang hangganan, lalong lumalim ang pagkasangkot ni Maria, mas malaki at mas mapanganib ang mga transaksyon. Nangarap siya ng bahay sa syudad, ng makintab na scooter, ng isang marangyang buhay. At isang beses, habang kasama ang grupo ni Carla sa pagtransport ng malaking bilang ng mga kalakal, biglang dumating ang mga pulis na parang isang bangungot. Nahuli si Maria. Ang ilaw ng flashlight ay tumama sa kadiliman, sinira ang gabi. Ang malakas na sigaw ay nagpatigil kay Maria, nanginginig ang buong katawan. Alam niya sa sandaling iyon, lahat ng kanyang mararangyang pangarap ay naglaho na parang abo. Ang balitang nahuli si Maria ay mabilis na kumalat sa kanilang bahay. Nang marinig ito ni Aling Elena, napaupo siya, bumuhos ang luha sa sobrang sakit. Nataranta si Ramon, iniwan ang trabaho at tumakbo sa istasyon ng pulis. Nang makita ang asawang nakaposas, parang pinipiga ang kanyang puso, hindi siya makapaniwala na ang babaeng malambing sa tabi niya gabi-gabi ay nasangkot sa batas, dahil lang sa mga pangarap na walang basehan. Mahigpit na hinawakan ni Ramon ang kamay ni Maria sa likod ng rehas, halos hindi makapagsalita. Bakit ka naging ganito kahangal? Mahirap ako pero mahal na mahal kita. Ipinatong ni Maria ang kanyang mukha sa magaspang na kamay ng asawa, bumuhos ang luha. Alam niyang nagkamali siya ng isang malaking hakbang, at ang kapalit ay hindi maliit, ito ay napakamahal. Mabilis na naganap ang paglilitis dahil sa malinaw na krimen, at si Maria ay hinatulan ng 3 taong pagkakakulong. Nang marinig ang hatol, biglang nawalan ng malay si Aling Elena sa korte, sobrang sakit ng kanyang puso. Buong buhay siyang nagsumikap, hindi niya inisip na ang kanyang anak ay maliligaw sa landas ng kasalanan. Si Ramon naman ay tulala, parang wala sa sarili. Hindi niya kailanman naramdaman na ganito kadilim ang hinaharap. Noong araw na pumasok si Maria sa kulungan, ang kalangitan sa Davao ay kulay abo, na tila nakikiramay sa kalungkutan ng pamilya. Halos maubos ang luha ni Aling Elena, habang si Ramon ay napasubsob sa labas ng tarangkahan ng kulungan, sobrang sakit ang nararamdaman. Nagbulungan ang mga kapitbahay, sakim kasi iyang si Maria, ngayon kailangan niyang pagbayaran. Ang mga bulungan na iyon ay lalong nagpasakit kay Aling Elena, parang mga karayom na tumutusok sa kanyang puso. Mula noon, sa maliit na bahay sa Davao, tanging si Ramon at si Aling Elena na lang ang naiwan, isang binatang asawang naliligaw at nangungulila, at isang matandang inang may pusong basag.
Magkasama sila sa kalungkutan, parehong pinapasan ang mga paninirang puri at pangungutya mula sa mga tao. At mula sa pagbabahaging iyon, mula sa pagkakaunawaan sa gitna ng pagdurusa, isang kwentong labag sa moralidad ang nagsimulang umusbong na magbubukas ng mga araw na yayanig at magpapanginig sa publiko. Ang mga unang araw ni Maria sa kulungan ang pinakamabigat at pinakamadilim na panahon para sa buong pamilya. Ang bahay na dating puno ng masayang tawanan ng mag-asawa ay ngayon ay nababalot ng nakakabinging katahimikan. Pag-uwi ni Ramon mula sa trabaho, tinitignan niya ang bakanteng silid, naaalala ang anyo ng kanyang asawa at naninikip ang kanyang dibdib. Sanay siyang may naghihintay sa kanya para sa hapunan, may nagrereklamong konti kapag huli siyang umuwi. Ngayon, mag-isa na lang siyang kumakain, tahimik at walang lasa, wala nang kahit anong bakas ng kaligayahan. Iba naman si Aling Elena, matapos masangkot ang anak sa batas, tila tumanda siya ng ilang taon, nangayayat dahil sa pag-aalala. Gabi-gabi siyang hindi makatulog, sinisisi ang sarili sa hindi pagtuturo ng maayos sa anak, kaya ito naligaw ng landas. Ngunit sa gitna ng sakit, mas naawa siya sa manugang niyang si Ramon. Bata pa si Ramon, biglang nawala ang asawa sa loob ng 3 taon, kailangang pasanin ang lahat mag-isa, na sobrang bigat para sa isang lalaki. Nang makita niya si Ramon na abala sa pagtatrabaho buong araw, at sa gabi ay mag-isang kumakain ng malamig na kanin, hindi mapigilan ni Aling Elena na maawa, naninikip ang kanyang puso. Kaya nagsimula siyang dumalaw ng mas madalas, na parang isang tahimik na anino. Isang araw, nagluto siya ng mainit na sabaw para kay Ramon, sa ibang araw naman ay nilabhan niya ang maruruming damit nito. Sa simula, nahihiya pa si Ramon pero unti-unti, nasanay na rin siya sa maalagang pagkalinga. Isang beses, habang inilalagay ang mainit na sabaw sa mesa, marahan niyang sinabi, "Kumain ka na para may lakas ka bukas sa trabaho." Naging hangal si Maria pero huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kung malaman niyang nagkakaganyan ka, hindi siya matatahimik. Tumango lang si Ramon, namumula ang mga mata. Tinawag niya si Aling Elena na inay ng buong puso na nagdulot ng kakaibang tibok sa puso ni Aling Elena. Ito ay awa, pagkaawa, ngunit may kasama itong isang bagay na malabo na hindi niya masabi, hindi niya matanggap. Sa mga gabi, pagkatapos ng trabaho, madalas umupo si Ramon sa beranda, nakatingin sa langit, malalim ang iniisip. Madalas ding maglabas ng upuan si Aling Elena at umupo sa tabi niya, nag-uusap sila tungkol sa kahit ano, tungkol sa palengke, sa mga kapitbahay, at pagkatapos ay babalik ang usapan kay Maria, sa kanilang parehong sakit. Sa simula, mga simpleng reklamo lang, mga dinidensye na pagbabahagi ng nararamdaman, ngunit habang nag-uusap sila, lumalapit ang kanilang distansya, at unti-unting lumalalim ang kanilang pagiging malapit. Isang beses, napabuntong hininga si Ramon, "Pakiramdam ko wala akong magawa, inay. Kung napigilan ko lang si Maria noon, hindi sana ganito ang nangyari." Ipinatong ni Aling Elena ang kanyang kamay sa balikat ni Ramon, ang boses niya ay malambing at mainit, "Bata ka pa, hindi mo kasalanan. Bata pa si Maria, paglabas niya sa kulungan, baka magbago ang lahat. Ngayon, alagaan mo ang sarili mo, laging nandito si inay, hindi kita hahayaang mag-isa." Sa sandaling dumampi ang kamay niya kay Ramon, natigilan siya. Matagal na panahon na, mula nang umalis ang asawa niya, hindi pa siya nakaramdam ng ganitong mainit at maalagang pagdampi. Ang puso ng 25 taong gulang na binata, na mahina at malungkot, ay biglang nanginig, nagulumihanan. Yumuko siya para iwasan ang tingin ni Aling Elena, ngunit sa mata nito ay may biglang lumitaw na isang kakaibang tingin, puno ng kahulugan. Nagsimulang mapansin ng buong komunidad. Nakikita nila si Aling Elena na madalas pumunta sa bahay ng manugang, minsan ay doon na naghahapunan, minsan naman ay naglilinis hanggang gabi na. Nagsimula ang bulungan sa bawat sulok ng Davao. Normal lang na alagaan ng biyenan ang manugang. Pero parang may kakaiba. Tama. Masyado na silang malapit sa isa't isa. Ang mga tsismis na iyon ay sa simula ay parang hangin lang, ngunit unti-unti, mismong si Aling Elena at si Ramon ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba, ng pagbabago sa kanilang relasyon. Sa mga gabing nag-uusap sila, aksidenteng nagtatagpo ang kanilang mga mata at pareho silang nahihiyang umiiwas, bumibilis ang tibok ng kanilang puso. May mga gabing huli nang umuwi si Aling Elena. Hinatid siya ni Ramon sa tarangkahan, at matagal siyang nakatayo habang tinitingnan ang anino niyang papalayo sa madilim na eskinita, mabigat ang kanyang dibdib. May isang damdaming mahirap ipaliwanag ang sumibol sa puso ni Ramon, isang pagkabalisa.
Mahal niya si Maria, ngunit ang kalungkutan kasama ang maalaga at malambing na pag-aalaga ni Aling Elena ay nagdulot sa kanya ng pagkaligaw sa kanyang damdamin. Para naman kay Aling Elena, matapos ang mahigit 10 taon ng kalungkutan, ngayon ay may isang binatang nag-aalaga sa kanya, tinatawag siyang inay ng may pagmamahal. Ang puso ng 53 taong gulang na babae ay nagsimulang manginig, hindi na makontrol. At mula sa parehong kalungkutan, mula sa matagal ng kakulangan sa pagmamahal, isang hindi nakikitang tali ang unti-unting nag-ugnay sa kanila, pinagbuklod sila sa isang maling relasyon. Alam nilang mali ito, labag sa moralidad, isang kasalanan, ngunit ang puso ng tao kung minsan ay hindi sumusunod sa isip, ito ay tumitibok ng mabilis ayon sa damdamin. Ang mga binhi ng isang ipinagbabawal na pag-ibig ay nagsimulang sumibol, naghihintay na sumiklab na parang isang malakas na apoy, na susunugin ang lahat. Ang mga araw na wala si Maria ay dumaan ng tahimik, dala ang sakit at pag-asa. Sa maliit na bahay sa lungsod ng Davao, mas madalas nang makita ang anino ni Aling Elena, na parang isang mabait na asawa. Kung dati ay paminsan-minsan lang siyang dumadalaw para maglinis o magluto para sa manugang, ngayon ay tila araw-araw na siyang nandoon, mula umaga hanggang gabi. Sa tingin ng iba, mahal na mahal niya ang kanyang manugang, inaalagaan na parang sariling anak. Ngunit tanging ang mga malapit lang ang nakapansin ng mga hindi pangkaraniwang bagay ng mga kakaibang tingin sa likod ng pag-aalagang iyon. Si Ramon ay tapat at simple, ngunit ang puso ng isang binatang lalaki ay madaling matukso, madaling magulumihanan kapag binibigyan ng atensyon at pag-aalaga. Ang puwang na iniwan ni Maria ay napakalaki, habang si Aling Elena ay laging nasa tabi niya, marahang nag-aalaga, pinupunan ang puwang na iyon. Tuwing pagod siyang umuuwi mula sa trabaho, pagbukas niya ng pinto at makita ang umuusok na pagkain sa mesa, biglang nag-init ang kanyang puso na parang pinapainit. Tuwing binibigyan siya ni Aling Elena ng karne o dinadagdagan ng sabaw, ang tingin niya sa kanya ay hindi na lang pagmamahal ng isang biyenan, ito ay malalim at may kung anong nakapagpapagulo kay Ramon, nakapagpapakilig. Isang gabing malakas ang ulan, kumikidlat at kumukulog, naiwan si Aling Elena sa bahay ni Ramon. Nawalan ng kuryente at ang buong bahay ay binalot ng kadiliman. Naghahanap si Ramon ng kandila. Lumapit si Aling Elena, marahang dumampi ang kamay niya sa braso ni Ramon na basa ng pawis. Ang pagdampi na yon, na tila di sinasadya, ay nagpatigil sa kanilang dalawa, bumilis ang tibok ng kanilang puso. Sa ilaw ng kandila, ang mga mata ng 53 taong gulang na babae ay nagpakita ng kahinaan, ng pagnanasa, habang si Ramon ay naramdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nilalamig ka ba? Marahan niyang tanong, nanginginig ang boses. Hindi po, mabilis na umiwas si Ramon, iniiwasan ang tingin niya, ngunit magulo ang kanyang isip, parang may bagyo sa loob. Sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan na may isang bagay na lumampas na sa normal na hangganan, lumampas sa moralidad. Ngunit walang sinuman ang nangahas na magsalita pa, takot harapin ang katotohanan. Mula gabing iyon, nagbago ang kanilang relasyon. Ang mga simpleng usapan ay naging mas mahaba, mas malalim, at ang mga palihim na tingin ay tumagal, puno ng kahulugan. Madalas gustong iwasan ni Ramon, gustong takasan ang maling relasyong ito, ngunit hindi niya magawa, na parang nakatali. Si Aling Elena naman ay labis na naguguluhan. Alam niyang kasalanan ang magustuhan ang manugang, labag sa moralidad, ngunit matapos ang maraming taon ng kalungkutan, ang pagkakaroon ng isang binatang nag-aalaga sa kanya, ay hindi niya mapigilan ang kanyang puso na matagal ng manhid at naghahangad ng pagmamahal. Nagsimulang magbulungan ng mas malakas ang mga tao sa komunidad. Nakikita nila si Aling Elena na madalas manatili sa bahay ni Ramon hanggang gabi na, minsan pa ay doon na natutulog. Tuwing nangyayari iyon, nagbubulungan ang mga kapitbahay sa likod niya, puno ng pangungutya ang kanilang mga mata. Hindi maganda yan. Anong klaseng biyenan iyan na laging nakadikit sa manugang? Na, kapag nalaman iyan ni Maria, siguradong mamamatay siya sa sakit. Ang mga chismis ay kumalat na parang virus, umabot sa pandinig ni Ramon at Aling Elena. Sa simula, nahihiya si Ramon, sinabihan niya si Aling Elena na bawasan ang pagpunta, para iwasan ang usapan. Ngunit napabuntong hininga lang si Aling Elena, malayo ang tingin, hayaan mo sila, kung paano tayo mamuhay, alam ng langit at lupa. Gusto ko lang na hindi ka malungkot. Nang marinig iyon, natahimik si Ramon, naninikip ang puso. Alam niyang sinabi iyon ni Aling Elena para pakalmahin siya, ngunit kahit siya ay hindi sigurado kung mapapanatili pa niya ang huling hangganan.
Tuwing tinitignan siya ni Aling Elena ng mainit at puno ng pagmamahal na tingin, nararamdaman niyang naguguluhan siya, naliligaw. Isang gabi, pagkatapos kumain, naghuhugas ng pinggan si Ramon, habang si Aling Elena ay nagpupunas sa tabi niya. Nagdikit ang kanilang mga braso, na mula si Aling Elena, bumilis ang tibok ng puso. Naramdaman naman ni Ramon na bumilis ang kanyang paghinga, naging mabigat ang hangin, tanging ang tunog ng agos ng tubig ang maririnig. Sa sandaling iyon, kung hindi nila pinigilan ang kanilang sarili, maaaring lumampas na ang lahat, hindi na maililigtas. Kahit na pareho nilang sinusubukang itanggi, iwasan, malinaw na ang relasyon ng biyenan at manugang ay papunta na sa isang mapanganib na direksyon, isang bangin ng kasalanan. Sa likod ng nakasaradong pinto ng maliit na bahay, may mga ipinagbabawal na damdamin na hindi nila masabi. At sa labas, ang opinyon ng publiko ay nagsisimula ng mag-alab, handang sunugin ang sinumang lumabag sa moralidad, sirain ang lahat ng pagtatakip. Ang mga araw na wala si Maria ay dumaan ng mabigat, na parang isang malaking bato sa kanilang mga balikat. Si Ramon ay lalong umasa sa presensya ni Aling Elena, na parang nakahanap ng isang salbabida. Mula sa simpleng pagluluto at paglilinis, ngayon ay halos nakadikit na siya sa bahay na yon na parang tunay na may-ari. Tuwing dumadaan ang mga kapitbahay, nakikita nila siya sa kusina, habang si Ramon ay nasa tabi niya, na parang mag-asawa. Ang tanawing iyon ay nagdulot ng pagkadismaya at pangungutya sa marami. Isang gabi, pagkatapos nilang kumain, umupo si Ramon sa beranda, umiinom ng tsaa, malalim ang iniisip. Umupo rin si Aling Elena sa tabi niya, ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng lamig, ang kanyang buhok na may mga puting hibla ay marahang umihip sa hangin. Tumingin si Ramon sa kanya, at bigla niyang napansin na hindi na siya parang isang mahigpit na biyenan, kundi isang babaeng may karanasan, malambing, na may malalim na mga mata na tila nagtatago ng maraming damdamin at pagnanasa. Pagod ka ba? Marahan niyang tanong, puno ng pag-aalala. Opo, napabuntong hininga si Ramon, mabigat ang boses, malaking tulong po na nandito kayo, inay, kung hindi, hindi ko siguro kakayanin. Ang mga salitang iyon ay nagpanginig sa kanyang puso, nagulumihanan. Tumingin siya sa mga mata ni Ramon, at malinaw niyang nakita ang kalungkutan at kahinaan ng 25 taong gulang na binata. Walang kamalay-malay na ipinatong niya ang kanyang kamay sa kamay ni Ramon, mainit, malambot, puno ng pagmamahal. Bahagyang nagulat si Ramon, ngunit sa halip na alisin ang kamay, hinayaan niya ito, na parang tinatanggap. Natahimik sila, tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso ang maririnig. Sa sandaling iyon, pareho nilang naintindihan na lumampas na sila, na lumabag na sa lahat ng hangganan, ngunit sa halip na huminto, lalong humigpit ang tali ng ipinagbabawal na relasyon, na nagbuklod sa kanila. Mula sa paghawak ng kamay, mula sa mga pagkakataong marahan niyang pinupunasan ang pawis sa noo ni Ramon, ang damdamin sa pagitan nila ay unti-unting nanaig sa isip, binaliwala ang moralidad. Isang beses, nang huli nang umuwi si Ramon mula sa trabaho, basang-basa ng ulan ang kanyang damit, agad kumuha ng tuwalya si Aling Elena para punasan siya. Magkalapit ang kanilang mga mukha, nagtama ang kanilang hininga, sa isang iglap, na wala ang manipis na distansya sa isang sandali ng kahinaan. Hindi na nila naisip ang moralidad, tanging ang pagnanasang maging malapit, magbahagi, at magmahalan. At nangyari na nga ang dapat mangyari, na wala na ang huling hangganan. Mula noon, si Ramon at si Aling Elena ay lihim na namuhay sa isang relasyong parehong matamis at makasalanan, parehong masaya at puno ng pagsisisi. Sa araw, sinusubukan pa rin nilang panatilihin ang distansya sa harap ng mga kapitbahay, nagkukunwari sa harap ng lahat, ngunit sa gabi, sa likod ng nakasaradong pinto, ang ipinagbabawal na pag-ibig ay nag-aalab ng husto, hindi mapigilan. Nakita ni Ramon kay Aling Elena ang init na matagal na niyang hinahanap, isang matatag na sandigan. Samantalang natagpuan niya kay Ramon ang isang sandigan, isang balikat na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang buhay bilang biyuda, isang huling pag-ibig. Ngunit walang takip na makakapagtago magpakailanman sa mapanuring mata ng mga tao. Ang mga tsismis sa Davao ay kumalat na parang apoy, hindi mapigilan. Nagbulungan sila sa likod niya, kitang-kita na wala nang dapat pagdudahan. Nasa kulungan pa si Maria, pero ang nanay at asawa niya. Diyos ko, may mas nakakahiya pa ba dyan? Ang mga usap-usapan ay kumalat sa bawat eskinita, umabot pa sa palengke. Maraming tumingin kay Ramon na may pangungutya, may naawa, at may sobrang galit. Mayroon pang direktang ng asar, ang mundo nga naman, lahat pwedeng mangyari. Ang manugang, naging bagong asawa ng biyenan, nakakakilabot pakinggan.
Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumutusok sa puso ni Ramon, ngunit hindi siya sapat na malakas para iwanan ito, para harapin ang katotohanan. Siya ay naipit sa pagitan ng pagsisisi at makasariling pagnanasa. Si Aling Elena naman, kahit alam niyang mali, ay lalong lumubog sa kasalanan. Naisip niyang maikli lang ang buhay, maraming taon siyang nagsakripisyo, ngayon lang nagkaroon ng isang lalaki sa tabi niya, bakit niya ito bibitawan? Ang maliit na bahay ay hindi na lang tahimik, kundi puno na rin ng madidilim na lihim. Sa labas, ang unos ng opinyon ng publiko ay sumisiklab, habang sa loob, isang ipinagbabawal na pag-ibig ang lumalaki, handang sumabog at yumanig sa buong lungsod ng Davao. Ang mga bulungan sa komunidad ay lalong dumami, tuwing dadaan si Ramon sa eskinita, naririnig niya ang mga bulungan at tsismis sa likod niya. Ayan yung lalaki, yung nakikitira sa bahay ni Aling Elena. Asawa ni Maria, ngayon hindi ko na alam kung anong itatawag sa kanya. Yumuko si Ramon, nagmamadaling maglakad, ngunit ang bawat salita ay parang kutsilyong umiikot sa kanyang puso. Nakaramdam siya ng kahihiyan, ngunit hindi rin niya maikakaila ang lumalalim na relasyon sa pagitan niya at ni Aling Elena. May mga pagkakataong gusto niyang iwanan ito, gusto niyang tumakas, ngunit kapag nakikita niya si Aling Elena na tahimik, na may mga matang puno ng kalungkutan matapos ang mahigit 10 taong pagiging biyuda, lumalambot ang kanyang puso, hindi niya kayang iwanan. Habang si Ramon ay nag-aalinlangan, si Aling Elena naman ay nagsimulang mag-isip ng iba, mas matapang na paraan. Alam niyang naghihinala na ang publiko, halos sigurado na, kung patuloy silang magtatago, para na rin silang nabubuhay sa dilim, laging takot na mabunyag. At ayaw niyang bitawan ang huling pag-ibig na ito. Maraming taon siyang nag-isa, ngayon lang may isang lalaking nasa tabi niya, tinatawag siyang inay, ngunit inaalagaan siya na parang tunay na asawa. Nagsimulang isipin ni Aling Elena na gawing legal ang kanilang relasyon, kahit ano pa ang mangyari. Isang gabi, habang kumakain sila, nagtanong siya ng hindi direkta. Ang boses niya ay malambing ngunit puno ng kahulugan. Ramon, naisip mo na ba kung opisyal na tayong magsasama? Natigilan si Ramon, ang kanin sa kanyang kamay ay huminto sa ere. Tumingin siya sa kanya ng naguguluhan. Ano po nang sinasabi niyo, inay? Paano mangyayari yon? Hindi tayo papayagan ng mga tao. At saka si Maria. Ibinaba ni Aling Elena ang kanyang mangkok, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang determinasyon. Nasa kulungan si Maria. 3 taon ay mahabang panahon. Sa tingin mo ba may pagkakataon pa siyang magbago? Hayaan mo ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay mabuhay tayo para sa ating sarili. Ayaw ko nang mabuhay mag-isa habang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpagulat kay Ramon, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may pagkamakasarili at malupit ang sinabi ni Aling Elena, ngunit naiintindihan din niya na marami na siyang pinagdaanan, na matagal na siyang nag-iisa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat mula sa lahat ng dako. Sa isang banda ay ang moralidad, ang kanyang pangako sa asawa, at sa kabilang banda ay ang kahinaan at pagnanasang maibahagi ang kanyang nararamdaman na mahalin. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang kumilos si Aling Elena. Nagpaparinig siya sa ilang malapit na kamag-anak na gusto niyang hanapin ang kaligayahan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, anuman ang kanyang edad. Mabilis na kumalat ang balitang iyon at naging usap-usapan sa buong Davao. May nagalit, matanda na, nagloloko pa. Biyenan, pakakasalan ang manugang, kailan pa nangyari yon? Kahihiyan sa buong pamilya. Ngunit mayroon ding tumawa, kaya pala laging nakadikit kay Ramon, balak pala niyang pakasalan. Habang lalo siyang pinag-uusapan, lalong naging matigas ang ulo at determinasyon ni Aling Elena. Naisip niya, hindi naman nila ako binuhay para husgahan ang kaligayahan ko. Ang kaligayahan ko, ako ang dapat mag-ingat. Ang katigasan ng kanyang ulo ay lalong nagpatibay sa kanyang desisyon. Si Ramon naman ay lalong nahirapan at nagsisi. Sa gabi, hindi siya makatulog, pinagpapawisan ng husto. Naalala niya si Maria, ang kanyang batang asawa na kasama niyang nangako sa isa't isa, naalala niya ang matatamis na alaala. Ngunit ang imahe ni Aling Elena na may lambing at pag-aalaga araw-araw ay laging nasa isip niya. Alam niyang lumulubog na siya sa kasalanan, ngunit habang sinusubukan niyang lumaban, lalong humihigpit ang tali. Isang araw, sinabi ni Aling Elena ng direkta, huwag ka nang mag-isip pa, Ramon. Kung papayag ka, mag-organisa ako ng isang simpleng kasal, may papeles, may legal na katayuan. Pagkatapos noon, kahit anong sabihin ng mga tao,
tayo ay legal na magkasama, hindi na kailangang matakot. Natigilan si Ramon. Pakasalan ang biyenan. Ang dalawang salitang iyon ay nagpanginig sa kanya. Ngunit ang tingin ni Aling Elena, na parehong determinado at nagmamakaawa, ay nag-alis sa kanya ng lakas para tumanggi. Natahimik na lang siya habang ang kanyang puso ay nagwawala. Hindi pa man nangyayari, sumabog na ang opinyon ng publiko. Ang buong lungsod ng Davao ay nag-usap-usap. Hinihintay nila ang araw ng nakakagulat na kasal na yon, parehong curious, galit at naiinis. Ang unos ay papalapit na, handang wasakin ang lahat. Ang balitang gusto ni Aling Elena na pakasalan ang sarili niyang manugang na si Ramon ay mabilis na kumalat sa buong Davao. Sa bawat palengke at eskinita, naging usap-usapan ang kwento. Ang mga tao ay parehong curious at takot, mayroon pang sobrang galit na direktang nagmumura, Diyos ko, hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng kabastusan. Nasa kulungan pa ang anak, tapos ang ina ay kukunin ang asawa niya. Hindi na sila makakaharap sa mga tao. Narinig lahat ni Aling Elena, ngunit hindi na siya natinag, hindi na siya natakot. Habang lalo siyang pinag-uusapan, lalo siyang nagiging determinado at matigas ang ulo. Naisip niya, hindi nila alam na ilang dekada na akong biyuda at nag-iisa. Tao rin ako, kailangan ko ring mahalin. Sa huling yugto ng buhay ko, wala na akong mawawala. Ang isiping iyon ay parang isang pader na nagpoprotekta sa kanya mula sa lahat ng paninirang puri at mapanuring tingin. Isang gabi, umupo siya sa harap ni Ramon, determinado ang tingin. Napag-isipan ko na. Magkakaroon tayo ng kasal. Hindi kailangang magarbo, ilang mesa lang para ipaalam sa mga kamag-anak at magpaparehistro tayo para maging legal. Hindi na tayo maaaring mabuhay ng patago. Natigilan si Ramon. Matagal na niyang alam ang balak ni Aling Elena, ngunit nang marinig niya ito mismo mula sa kanya, bumilis ang tibok ng kanyang puso, naguluhan. Sa kanyang isip, lumitaw ang mukha ni Maria, ang kanyang batang asawa na nagdurusa sa kulungan. Naalala niya ang mga maikling araw ng kaligayahan, ang pangako nilang magkasama habang buhay, anuman ang hirap. Ngayon, nasa harap siya ng isang malupit na pagpipilian, sa isang banda ay ang pagiging mag-asawa, ang moralidad, at sa kabilang banda ay ang ipinagbabawal ngunit nag-aalab na pag-ibig sa harap niya. Inay, takot po ako, pagtatawanan tayo, habang buhay akong kukutyain. At saka si Maria, halos hindi makapagsalita si Ramon sa sakit. Hinawakan ni Aling Elena ang kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay parehong malungkot at nag-aalab sa determinasyon. Anak, hayaan mo sila, hindi naman nila tayo binubuhay, hindi nila ibinabahagi ang ating sakit. Kailangan ko lang na nasa tabi kita. Si Maria, 3 taon na siyang wala, sapat na yon para magbago ang lahat. Natahimik si Ramon, parang pinipiga ang kanyang puso. Wala siyang lakas ng loob na tumanggi ng direkta, ngunit hindi rin siya makatango. Pakiramdam niya ay lalo siyang naliligaw, hindi na makahanap ng daan palabas. Nakarating ang balita sa mga kamag-anak, at dumating sila para payuhan siya, pinagsabihan pa siya, ate, para mo na ring inilibing ang dignidad ng buong pamilya sa ginagawa mo. Manugang mo siya, asawa ng anak mo, paano mo nagawa ang isang bagay na isusumpa ng langit at lupa? Ngunit tahimik lang na nakaupo si Aling Elena, tumutulo ang luha, ngunit matigas ang boses, nakapagdesisyon na ako, kung sino man ang hindi sang-ayon, wala akong magagawa. Buhay ko ito. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat. Hindi pa nila nakita siyang ganito katatag at katigas ang ulo. Marahil ang pagnanasang mahalin matapos ang maraming taon ng kalungkutan ay nagbago sa kanya, handang labanan ang lahat para sa kanyang makasariling kaligayahan. Samantala, lalong nalungkot si Ramon. Nagtatrabaho siya na magulo ang isip, sa gabi ay hindi makatulog sa pagsisisi. Sabi ng mga kaibigan niya, hangal talaga siya, nasabit na sa gulong iyon, hindi na makakatakas. Noong araw na nagsimulang maghanda si Aling Elena para sa maliit na kasal, muling nagkagulo ang buong Davao. May nagmura, may tumawa, may nag-usyoso, walang makapaniwala na ang nakakagulat na pangyayaring iyon ay malapit nang maging totoo. At sa puso ni Ramon, ang pagsisisi ay umabot sa sukdulan. Alam niyang kung magaganap ang kasal, ang kanyang buhay ay mababaon sa kahihiyan magpakailanman, hindi na mabubura. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga matang nagmamakaawa ni Aling Elena ay nag-alis sa kanya ng lakas para iwanan ito. Isang hakbang pa at sisiklab na ang apoy, susunugin ang lahat. Habang papalapit ang araw ng kasal,
lalong naging mabigat ang hangin sa bahay at sa buong komunidad ng Davao, handang sumabog na parang isang malaking bagyo na wawasak sa lahat. Dumating ang araw ng kasal nina Aling Elena at Ramon, at ang buong lungsod ng Davao ay nagkagulo, hindi dahil sa kasiyahan kundi dahil sa galit, kuryosidad, at pagkasuklam ng publiko. Mula palang umaga, nagtipon na ang mga tao sa harap ng kanilang bahay. Hindi sila pumunta para makisaya, kundi para masaksihan ang isang kasal na labag sa moralidad na hindi pa nangyayari dati, isang nakakakilabot na pangyayari. Determinado pa rin si Aling Elena. Nakasuot siya ng isang formal na lilang damit, ang kanyang buhok na may mga puting hibla ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mukha ay may bahagyang makeup para itago ang mga kulubot at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon na hindi kayang sirain ng anumang tsismis. Naisip niya, gaano katagal ang buhay, kung hindi ako mamumuhay para sa sarili ko, para kanino pa. Kabaligtaran naman si Ramon, nakasuot ng hiniram na suit, tahimik siyang nakaupo sa silid, pinagpapawisan ng husto, bumibilis ang tibok ng puso. Gusto niyang tumakbo, ngunit nakatali siya sa mga matang puno ng pagmamakaawa ni Aling Elena. Naalala niya si Maria, ang mga maikling araw ng kaligayahan, ang pangako niyang hihintayin siya anuman ang mangyari. Ngunit nang tignan niya si Aling Elena, ang babaeng nag-alaga sa kanya sa mga pinakamalungkot na araw, wala siyang sapat na lakas para iwanan ito. Ang musika ng kasal mula sa labas ay lalong nagpadagdag sa pait ng sitwasyon. Nagtawanan at nang asar ang mga tao sa labas, kasal na parang burol. Sino ba naman ang ganyan, kahiyan sa buong komunidad? Sa loob, ilang mesa lang ng pagkain ang nakahanda, ilan lang na kamag-anak ang dumalo, ang iba ay tumanggi. Maging ang mga kamag-anak na nasa labas ay umiiling, hindi nangahas pumasok. Nang magsimula ang seremonya, hinila ni Aling Elena si Ramon sa harap ng altar ng pamilya. Nanginginig ngunit determinado ang kanyang boses. Anak, mula ngayon, opisyal na tayong mag-asawa. Yumuko si Ramon, naninikip ang puso. Narinig niya ang bulungan at tawanan ng mga tao sa labas, na parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang puso. Ang kahihiyan ay umabot sa kanyang utak, at habang yumuyuko sa harap ng altar, biglang bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya alam kung nagdarasal siya sa mga ninuno o sa kanyang buhay na puno ng kasalanan at trahedya. Isang matandang kapitbahay ang sumigaw, walang hiya, hindi ina, hindi manugang. Hindi kayo patatawarin ng langit at lupa. Nagpalakpakan ng mga tao, ang malakas na tawanan ay nagdulot kay Ramon ng pagnanasang maglaho na lang. Namula ang mukha ni Aling Elena, ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang ulo. Naniniwala siyang basta't may legal na katayuan, makakamit niya ang sarili niyang kaligayahan, anuman ang sabihin ng mga tao. Ang salusalo ay natapos sa isang mabigat na kapaligiran. Tahimik na nakaupo si Ramon, hindi makakain. Ang lahat ng mapanuring tingin at masasakit na salita ay parang mga kutsilyong humihiwa sa kanyang balat at kaluluwa. Si Aling Elena naman ay pilit na nagpapakita ng katatagan, mahigpit na hawak ang kamay ni Ramon na parang sinasabing, nakarating na tayo dito, wala nang atrasan. Sa gabi ng kanilang kasal, ang maliit na bahay ay nabalot ng nakakabinging katahimikan. Nakahiga si Ramon sa tabi ni Aling Elena, walang laman ang puso. Alam niyang lumampas na siya sa huling hangganan, na inilibing na niya ang kanyang dignidad. Sa dilim, ang hangin na dumadaan sa siwang ng pinto ay parang isang malungkot na panaghoy. Ipinikit ni Ramon ang kanyang mga mata, tumulo ang luha, habang si Aling Elena ay mahigpit siyang niyakap, bumubulong, mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Sa labas, hindi pa rin tumitigil ang usap-usapan sa buong Davao. Ang kasal na iyon ay naging pinakamainit na paksa, saan man pumunta. Ito ang pinag-uusapan, na parang isang mansa na hindi na mabubura. At sa kaibuturan, walang sinuman ang nakakaalam na ang tunay na unos ay paparating pa lamang, naghihintay na wasakin ang lahat. Matapos ang kasal na iyon, hindi naging payapa ang buhay ni Ramon at Aling Elena tulad ng kanilang inaasahan. Sa halip na tanggapin, hinarap nila ang isang alon ng pangungutya at pagmumura mula sa lahat ng dako, na parang binabato. Pagpunta sa palengke, naririnig ni Aling Elena ang mga bulungan sa likod niya. Ayan, yung biyenan na pinakasalan ang manugang, yan ang pinakadiring kwento na narinig ko. Mayroon pang hindi na nagbubulungan, sinasabi ito ng direkta sa harap niya, may mukha ka pa bang ihaharap para mamalengke? Siguradong mamamatay sa kahihiyan ang anak mo sa kulungan. Kinagat ni Aling Elena ang kanyang labi, namula ang mukha, nanginginig ang mga kamay, ngunit pilit pa ring nagpakita ng katatagan. Naisip niyang sa paglipas ng panahon, masasanay din ang mga tao, titigil din sila sa pag-uusap.
Ngunit hindi sila pinatawad ng opinyon ng publiko. Araw-araw siyang kinukutya sa daan, ang mga mapanuring tingin ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, sobrang sakit. Hindi rin mas maganda ang sitwasyon ni Ramon. Sa trabaho, pinag-uusapan siya ng mga kasamahan. Wala ba siyang hiya? Hindi pa man nakakalabas ang asawa, pinakasalan na agad ang biyenan, kahihiyan sa mga lalaki. Kailan pa nagkaroon ng ganyang kwento? Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pait kay Ramon. Yumuko siya, nagtrabaho ng husto para makalimot. Ngunit sa gabi, ang mga salitang iyon ay umaalingaw sa kanyang isip, hindi siya tinitigilan. Lalong nakaramdam siya ng kahihiyan, lalong naliligaw at nag-iisa sa gitna ng maraming tao. Ang maliit na bahay kung saan sila nakatira ay hindi na isang tahanan, kundi isang kulungan. Sa labas ay ang unos ng opinyon ng publiko, sa loob ay ang nakakabinging katahimikan. Madalas umupo si Ramon na tulala, naaalala si Maria, ang kanyang boses, ang mga hapon na sabay silang kumakain, ang pangako nilang anuman ang hirap, magkasama tayo. Tuwing bumabalik ang mga alaalang iyon, naninikip ang dibdib ni Ramon. Tumingin siya sa babaeng katabi niya. Si Aling Elena, na tinawag niyang inay sa loob ng maraming taon, ngayon ay asawa na niya. Naramdaman niyang lalong lumalabo ang hangganan ng moralidad sa kanyang isip, nag-iwan ng isang sugat na hindi na maghihilom. Hindi rin mas maganda ang kalagayan ni Aling Elena. Sa panlabas, pilit siyang nagpapakita ng katatagan, ngunit sa gabi, habang nakahiga sa tabi ni Ramon, puno ng pangamba ang kanyang puso. Natatakot siyang isang araw ay bumalik si Maria, paano niya haharapin ang sarili niyang anak? Kamumuhian ba siya ni Maria, isusumpa? Ang isiping iyon ay hindi siya tinitigilan, ngunit pinapakalma niya ang sarili. Bata pa si Maria, naging hangal lang kaya nakulong. 3 taon ay mahabang panahon, baka magbago na siya at tanggapin ang para sa ina. Ngunit habang lalo niyang iniisip, lalo siyang nanginginig sa takot. Isang gabi, umupo si Ramon sa beranda, malayo ang tingin. Lumapit si Aling Elena at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat, huwag kang masyadong mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Napabuntong hininga si Ramon, halos hindi makapagsalita, pero ano ang isipin ni Maria pagbalik niya? Malaki ang kasalanan ko sa kanya, inay. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa kanya. Sa mga mata ni Ramon, malinaw niyang nakita ang pagmamahal na para pa rin kay Maria, isang pagmamahal na hindi niya kayang palitan, hindi niya kayang angkinin. Ang selos ay gumapang sa kanyang puso, na lalong nagtulak sa kanya na higpitan ang pagkapit kay Ramon, anuman ang mangyari, anuman ang sabihin ng moralidad. Ang panahon ay dahan-dahang lumipas, ngunit hindi humupa ang opinyon ng publiko, bagkus ay lalong uminit. Ang kwento ng manugang na pinakasalan ang biyenan ay nanatiling mainit na paksa sa bawat sulok ng Davao. May nagsabi pa, tingnan natin kung paano masisira ang pamilyang iyan pagbalik ni Maria. Ang mga salitang iyon ay parang isang masamang pangitain, isang sumpa. Sa puso ni Ramon at Aling Elena, ang pag-aalala ay lalong lumaki, na parang isang malaking bato na nakadagan sa kanila. Alam nilang darating din ang araw na yon, at sa oras na yon, doon magsisimula ang tunay na unos, mas malakas kaysa dati. 3 taon ang lumipas, na para sa marami ay isang iglap lang, ngunit para kay Maria, ito ay isang napakahabang panahon, na parang isang buong buhay. Sa kulungan, may mga pagkakataong sumuko na siya, may mga pagkakataong halos hindi na niya makayanan. Ngunit ang paniniwala niya sa kanyang asawa, kay Ramon, ang tumulong sa kanya na bumangon, na maging mas matatag. Sinabi niya sa sarili, kailangan ko lang magpakabuti, pagbalik ko, magkakasama na ulit kami, magsisimula kaming muli. Noong araw na lumaya si Maria, ang kalangitan sa Davao ay tila mas maliwanag, ang hangin ay mas malamig. Ngumiti pa ang warden at sinabing, magsikap ka, kahit magkamali ng isang beses, may pagkakataon pa ring magbago. Tumango si Maria, may pag-asa sa kanyang mga mata. Sa bus pabalik sa Davao, bumibilis ang tibok ng puso ni Maria, iniisip niyang naghihintay si Ramon sa kanya sa kanto. Ang mabait na ngiti nito, ang mainit na yakap na pinangarap niya sa loob ng 3 taon. Inisip din niya ang kanyang ina, si Aling Elena, na yayakapin siya ng mahigpit, umiiyak sa kaligayahan. Ang mga isiping iyon ay nagdulot ng pananabik kay Maria. Ngunit pagdating niya sa kanilang kalye, napansin niya ang kakaibang kapaligiran. Tinitingnan siya ng mga tao na may halong kuryosidad at awa, may mga bulungan siyang naririnig. Bumalik na siya, tingnan natin kung ano ang reaksyon niya. Kinilabutan si Maria, ngunit bago pa niya maintindihan, nagmamadali na siyang naglakad papunta sa kanilang bahay.
Nandoon pa rin ang lumang tarangkahan, ngunit sa bakuran, natigilan siya, tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa harap niya ay sina Aling Elena at Ramon na magkasamang naglilinis, na parang bagong kasal. Ang kamay ni Aling Elena ay nakapatong sa balikat ni Ramon, puno ng paglalambing ang kanilang mga tingin. At ang pinakagumulat kay Maria, sa gitna ng bahay, sa altar, ay isang bagong larawan ng kasal ng kanyang ina at ng sarili niyang asawa. Nanginginig ang buong katawan ni Maria, nagdilim ang kanyang paningin, parang umiikot ang mundo. Pumasok siya, halos hindi makapagsalita, ano ito? Biglang lumingon si Ramon na mutla. Natigilan din si Aling Elena, nahulog ang walis sa sahig, na lumikha ng isang malakas na tunog na sumira sa katahimikan. Maria. Anak, nauutal na lumapit si Aling Elena para yakapin siya. Ngunit umatras si Maria, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. Inay, bakit niyo ginawa ito? 3 taon akong nasa kulungan, umaasa akong pagbalik ko, kayo pa rin ang sandalan ko, hinihintay pa rin ako ng asawa ko. Pero, nabasag ang kanyang boses sa isang hagulgol na puno ng sakit. Lumapit si Ramon, nanginginig, Maria, patawarin mo ako, naging mahina ako, hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Tinignan ni Maria ang asawa, tumutulo ang luha. Naalala niya ang bawat pangako nitong hihintayin siya, ang bawat paghawak ng kamay noong araw na pumasok siya sa kulungan. Lahat ngayon ay durog na parang salamin. Ang sakit ng pagtataksil ng asawang hindi pa man niya nakasama ng buo, at mas masakit pa dahil ang kasama niya sa pagtataksil ay ang sarili niyang ina. Ang malakas na tawanan mula sa labas ay umalingaw-ngaw. Matagal nang hinihintay ng mga kapitbahay ang sandaling ito. Ayan, bumalik na siya. Tignan niya ang nakakagulat na kasal na ginawa ng nanay at asawa niya. Napaupo si Maria, niyakap ang mukha at humagulgol sa sobrang sakit. Ang kanyang 22 taong gulang na puso, na dating mahina, ay ngayon ay parang pinupunit, durog. Sa gitna ng sakit, tanging ang mga bulungan at pagmumura ng mga tao ang kanyang naririnig, kasabay ng malamig na hangin na dumadaan sa lumang bubong. Ang araw na dapat sana ay araw ng muling pagkikita ay naging isang malupit na trahedya, isang bangungot. At mula dito, nagsimula ang tunay na unos, hindi lang para kay Maria kundi para na rin kina Aling Elena at Ramon, ang mga taong lumabag sa moralidad, na siyang nagsindi ng apoy ng trahedya. Napaupo si Maria sa sahig, bumuhos ang luha, mahigpit na hawak ang kanyang dibdib na parang pinipigilan ang pusong nabibiyak. Hindi niya kailanman inisip na ang araw ng kanyang pagbabalik matapos ang 3 taon ay magiging isang nakakatakot na bangungot. Ang mga pangako ng kanyang asawa, ang pag-asa sa yakap ng kanyang ina, lahat ay naglaho sa isang iglap. Bakit naging ganito? Halos hindi makapagsalita si Maria, ang kanyang mga matang namumula ay nakatitig kay Ramon, puno ng galit. Nangako kang hihintayin mo ako, sumumpa ka sa harap ng maraming tao, bakit mo ako tinaksil? Nanginginig si Ramon, umiiwas ng tingin. Hindi niya kayang tingnan ang asawa, hindi kayang harapin ang malupit na katotohanan. Nabasag ang kanyang boses, patawarin mo ako. Nagkamali ako, naging mahina ako. Mahina, napatawa si Maria, isang tawang mapait, puno ng pangungutya. Naging mahina ka hanggang sa puntong pinakasalan mo ang sarili kong ina. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng mga tao sa akin? Ang mga salitang iyon ay parang mga kutsilyong umiikot sa puso ni Ramon. Yumuko na lang siya, mahigpit na kinuyom ang mga kamao. Lumapit si Aling Elena, nanginginig ang boses, anak, pakinggan mo ako, hindi ko ginusto ito, pero sobrang lungkot ko. Sa loob ng 3 taon, kami ni Ramon ang nagdadamayan, babae lang din ako, kailangan ko rin ng sandalan. Malungkot, biglang lumingon si Maria, nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata. Ina kita, dapat sana'y ikaw ang nag-alaga sa akin, hinintay mo ang pagbabalik ko para may pamilya pa ako. Pero kinuha mo ang lahat sa akin. Ina ka pa ba? Ang tanong na iyon ay parang isang punyal sa puso ni Aling Elena. Hindi siya makapagsalita, bumuhos ang luha ngunit pilit pa ring nagpapaliwanag. Maiintindihan mo rin, gusto ko lang maging masaya sa natitirang bahagi ng buhay ko. Ngumiti ng mapait si Maria, bumuhos ang luha. Masaya? Kaligayahan sa ibabaw ng sakit ng sarili mong anak. Inay, habang buhay kitang hindi mapapatawad. Sa labas, nagtipon na ang mga kapitbahay. Lalong lumakas ang bulungan, na parang apoy na binuhusan ng gasolina. Bumalik na siya. Tignan niyo, kinakaharap na niya ang nanay niya. Diyos ko, mag-ina, nag-aagawan sa isang lalaki, may mas masahol pa ba dyan?
Ang mga pagmumura ay umalingaw-ngaw, mga walang hiya, sinisira niyo ang pangalan ng buong Davao. Ang mga sigaw ay pumasok sa loob, lalong nagdulot ng kahihiyan at sakit kay Maria. Tumayo siya, tiningnan ng diretsyo ang kanyang ina at asawa, nanginginig ngunit matatag ang boses. Tinaksil niyo ako, pero huwag niyong isipin na hahayaan kayo ng mga tao. Pagbabayaran niyo ang kasalanang ito. At tumakbo siya palabas, bumuhos ang luha, hindi pinansin ang desperadong tawag ni Ramon sa likod niya. Napaupo si Aling Elena, niyakap ang mukha at humagulgol sa sobrang sakit. Tulala namang nakatayo si Ramon, naninikip ang dibdib. Sa labas, hindi tumigil ang bulungan, may naawa kay Maria, may nanunuro, ngunit lahat ay may isang damdamin ng galit at pagkasuklam sa ipinagbabawal na relasyon. Ang maliit na bahay ay naging sentro ng pangungutya, kung saan ang bawat tingin ay parang latigo sa kanilang balat. Sa loob ng bahay na yon, tahimik na nakaupo sina Aling Elena at Ramon, parehong alam na sa pagbabalik ni Maria, nagsimula pa lang ang tunay na unos, at sa hinaharap ay may mga mas malalaking trahedya na naghihintay sa kanila. Matapos ang madamdaming paghaharap, hindi na nakayanan ni Maria. Tumakbo siya palabas ng bahay na yon, sa gitna ng dilim, ang kanyang mga paang walang sapin ay tumatapak sa mga batong nagdurugo nang hindi niya namamalayan. Ang maalat na luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa huminto sa harap ng lumang pintuan kung saan nakatira ang kapatid niyang si Luz kasama ang asawa nito. Nang marinig ang natatarantang katok, agad binuksan ni Luz ang pinto. Sa harap niya ay ang kanyang kapatid na mukhang pagod, magulo ang buhok, at namumugto ang mga mata. Ate Maria, gulat na sabi ni Luz. Niyakap ni Maria ang kapatid, umiiyak, Luz, wala na akong lahat. Sina Inay at Ramon. Hinigpitan ni Luz ang hawak sa balikat ng kapatid, naninikip ang dibdib. Matagal na niyang naririnig ang chismis, ngunit umaasa siyang hindi ito totoo. Ngayon, nang makita ang kapatid na sobrang nasasaktan, wala na siyang duda. Nauutal si Luz, alam ko na. Pasensya na kung hindi ko sinabi agad. Ayaw kong masaktan ka bago ka pa makabalik. Napaupo si Maria sa upuan, nanginginig, wala ng lakas. Ikinuwento niya ang bawat detalye, ang larawan ng kasal, ang malambing na tingin ng ina at asawa, ang mahinang paghingi ng tawad ni Ramon. Bawat salita ay parang asin sa sugat para kay Luz. Kinagat niya ang labi, nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata, sobrang mali na ni Inay. Pati si Ramon, kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila. Samantala, sa bahay ni Aling Elena, sumiklab ang gulo. Dumating ang lahat ng kamag-anak, wala nang nanahimik. Sumigaw ang isang pinsan, Aling Elena, may hiya ka pa ba? Hindi pa man nakakabalik ang anak mo, inagaw mo na agad ang asawa niya. Ipinahiya mo ang buong pamilya. Ang isa naman ay direktang nagmura, nakakagulat talaga. Kung ibang tao ang humusga, okay lang, pero ngayon, kahit pamilya natin, hindi na makaharap sa tao. Tahimik na nakaupo si Aling Elena, tumutulo ang luha, ngunit matigas pa rin ang ulo. Mahal ko si Ramon. Hindi ko kailangan ng pagtanggap ng kahit sino. Mamumuhay ako para sa sarili ko. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpagalit sa lahat, naging maingay ang silid, puno ng paninisi at buntong hininga. Nakaupo si Ramon sa isang sulok, namumutla. Ramdam niya ang lahat ng mapanuring tingin na nakatutok sa kanya. Hindi pa siya kailanman nakaramdam ng ganito kaliit at kahihiyan. Sa labas, muling nagtipon ng mga tao, hindi tumitigil ang bulungan. May nanuro pa sa bahay ni Aling Elena at sumigaw, ang mga taong ganyan ay dapat paalisin sa lugar na ito, nagdudulot lang sila ng dumi sa ating komunidad. Maging ang mga bata ay sumisigaw, pinakasalan ang biyenan, pinakasalan ang biyenan. Ang inosenteng tawanan na yon ay parang isang matalim na kutsilyo sa puso ng mga nakatatanda. Gabi na, nakaupo si Aling Elena sa beranda, tulala. Tahimik siyang tinitingnan ni Ramon, magulo ang isip. Hindi na siya naniniwala na magkakaroon pa siya ng kapayapaan sa relasyong ito. Ngunit tuwing naiisip niyang iwanan ito, naaalala niya ang lambing at nagmamakaawang tingin ni Aling Elena, at muli siyang nag-aalinlangan. Sa kabilang dako ng lungsod, nakahiga si Maria sa yakap ng kapatid, hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Hinaplos ni Luz ang buhok ng kapatid, matatag ang boses, ate, huwag kang matakot, nandito ako. Hindi natin hahayaang matapos ito ng tahimik. Sa puso ni Maria, ang sakit ay unti-unting naging determinasyon, naging lakas. Alam niyang kung hindi siya lalaban, habang buhay siyang magiging biktima.
At sa sandaling iyon, napagtanto niyang ito pa lang ang simula ng isang matinding laban, kung saan ang katotohanan ay dapat mailabas, at ang hustisya ay dapat makamit. Matapos ang ilang gabing pag-iyak, unti-unting bumalik sa katinuan si Maria, mas naging matatag. Sa tulong ni Luz, napagtanto niyang kung magpapatuloy siyang maging malungkot, hindi lang siya ang magdurusa, kundi hahayaan pa niyang mamuhay ng payapa ang kanyang ina at asawa sa ibabaw ng kanyang kahihiyan. Sinabi niya sa sarili, hindi kailangan kong lumaban. Kailangang mailabas ang katotohanan, kailangang pagbayaran ng nagkasala, at kailangan kong bawiin ang aking dignidad. Si Luz ang kanyang pinakamalaking suporta. Ang kanyang 22 taong gulang na kapatid, kahit bata pa, ay matalino at matapang. Hinawakan ni Luz ang kamay ng kapatid, matatag ang boses, ate, huwag mong isiping mag-isa ka. Matagal ko nang naririnig ang mga chismis, pero dahil nag-aalala ako sa iyo, hindi ko sinabi. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kung nagawa ni na Inay at Ramon ang bagay na ito, kailangan nating ipaalam sa buong mundo ang tunay nilang pagkatao. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha, nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Takot ako sa sasabihin ng mga tao, Luz. Pero wala nang ibang paraan. Kung mananahimik ako, iisipin ng mga tao na pumayag ako, na tinanggap kong pakasalan ng asawa ko ang nanay ko. Hindi, kailangan kong magsalita. Mula noon, tinulungan ni Luz ang kanyang kapatid. Nagpunta sila sa lahat ng dako, mula sa malapit na kamag-anak hanggang sa malalayong pinsan, ikinuwento ang buong katotohanan. Bawat kwento ay parang hangin na nagpapalakas sa apoy ng galit sa komunidad. Habang lalong naawa ang mga tao kay Maria, lalo silang nagagalit kina Aling Elena at Ramon. Kawawa naman ang bata, sabi ng isang tiyahin. Kalalabas lang sa kulungan, ito pa ang haharapin niya. Matanda na si Aling Elena, nagloloko pa. Si Ramon naman, walang utang na loob, isang demonyo. Mabilis na kumalat ang balita, hindi lang sa mga kapitbahay, kundi sa buong angkan. Sumigaw ang isang matandang kamag-anak, ito ay isang kahihiyan na hindi pa nangyayari dati, hindi natin ito maaaring palampasin. Samantala, lalong napahiwalay sina Aling Elena at Ramon. Walang kamag-anak na dumadalaw. Sa palengke, pinapaalis si Aling Elena, habang si Ramon ay kinukutya ng mga kasamahan sa trabaho. Maging ang kanyang amo ay nahiya, binigyan siya ng pinakamabibigat na trabaho para umalis na lang siya. Isang araw, dinala ni Luz si Maria sa palengke, sinadya niyang makita siya ng lahat. Nagtipon ng mga tao, nagtatanong. May nag-aalo, may nagmumura para sa kanya. Tumayo si Maria sa gitna, puno ng luha, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kahihiyan kundi dahil sa pakikiramay ng mga tao. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Sa gabi, magkatabi silang magkapatid. Ate, nakapagdesisyon na ako, haharapin ko sila ng direkta, hindi ko na sila hahayaang mamuhay ng payapa. Tama, tumango si Luz, nag-aalab ang determinasyon sa kanyang mga mata. Ilalabas natin ang lahat. Hindi lang ikaw ang tinaksil ni na Inay at Ramon, kundi ang buong moralidad ng pagiging tao. Samantala, sa maliit na bahay, nagsimulang mag-alala si Aling Elena. Narinig niya ang mga usapan, nakita niya ang galit sa mga mata ng mga kapitbahay. Si Ramon naman ay nabubuhay sa walang katapusang pagsisisi, gabi-gabi niyang napapanaginipan si Maria na umiiyak, tinatawag siyang taksil. Isang bagyo ang namumuo, sa isang banda ay sina Maria at Luz na determinadong ilabas ang katotohanan, sa kabilang banda ay sina Aling Elena at Ramon na pilit lumalaban. Ang paghaharap na iyon ay malapit ng sumabog, at ang kapalit ay siguradong magiging napakasakit. Isang mainit na hapon, biglang nagkagulo ang maliit na eskinita kung saan nakatira si Aling Elena. Nagbulungan ang mga tao, bumalik na si Maria. At hindi siya nag-iisa, kasama niya ang buong angkan. Nagtipon ang mga tao sa harap ng tarangkahan, lahat ay curious na makita ang matagal na nilang hinihintay na paghaharap. Sa loob ng bahay, tulala si Aling Elena, habang si Ramon ay hindi mapakali. Narinig ang mga yabag sa labas, pumasok sina Maria at Luz, kasama ang ilang malapit na kamag-anak, seryoso ang mga mukha, matatalim ang tingin. Tumayo si Maria sa gitna ng bahay, itinuro ang larawan ng kasal ng kanyang ina at asawa sa altar, nanginginig ngunit malinaw ang boses. Tingnan ninyo. Ito ang ebidensya ng pagtataksil ng pinakadiring relasyon na alam ko. Ang asawa ko, na nangakong hihintayin ako, ay pinakasalan ang sarili kong ina. Natahimik ang silid pagkatapos ay sumabog sa ingay. Lahat ay tumingin kina Aling Elena at Ramon na may pangungutya at galit.
Sumigaw si Luz, "Inay, sa lahat ng taon na pinalaki mo kami, hindi ko inakalang isang araw ay tatraydurin mo ang sarili mong dugo. May mukha ka pa bang ihaharap sa mga tao?" Nanginginig si Aling Elena, bumuhos ang luha. Tumingin siya sa anak, mahina ang boses, "Ina. Babae lang din ako, gusto ko ring mahalin, sana maintindihan mo." Ngumiti ng mapait si Maria. "Intindihin? Kinuha mo ang kaligayahan ng sarili mong anak at gusto mong intindihin kita. Naisip mo ba ang nararamdaman ko pagbalik ko mula sa kulungan, umaasang may tahanang babalikan, pero ito ang nakita ko." Napaupo si Ramon, niyakap ang ulo sa sakit. Gusto niyang magsalita ngunit hindi niya magawa. Ang lahat ng tingin ay nakatutok sa kanya na parang mga latigo. Sumigaw ang isang kamag-anak, "Ramon, karapat-dapat ka pa bang maging manugang ng pamilyang ito? Tinaksil mo kami, sinira mo ang dignidad ng buong angkan." Sa labas, sumisigaw ang mga tao, "Mga walang hiya, hindi kayo patatawarin ng langit at lupa." Ang mga usapan ay parang isang pampublikong paglilitis. Tumingin si Maria sa asawa, puno ng luha ang mga mata. "Magsalita ka, bakit mo ginawa ito? Ano ang ipinangako mo sa akin?" Umiyak si Ramon, lumuhod sa harap ng asawa. "Patawarin mo ako, Maria, naging mahina ako, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Sa loob ng 3 taon, sobrang lungkot ko, hindi ko napigilan ang tukso. Sobra akong nagsisisi." Tiningnan siya ni Maria, durog ang puso. Sa loob ng maraming taon sa kulungan, nabuhay siya sa paniniwalang may naghihintay sa kanya. Ngayon, ang malupit na katotohanan ay sumira sa lahat ng iyon. Umiyak si Aling Elena, pilit na nagpapaliwanag, "Anak, patawarin mo ako. Alam kong mali ako pero gusto ko lang maging masaya." Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang naawa. Umiling ang isang matandang tiyuhin, "Sa edad mong iyan, hindi mo pa rin alam ang tama at mali. Walang kaligayahan na itinayo sa sakit ng sariling anak." Ang kapaligiran ay naging mabigat, puno ng paninisi. Humagulgol si Aling Elena, lumuhod si Ramon, habang si Maria ay tahimik na nakatayo, tumutulo ang luha ngunit determinado ang tingin. Naintindihan niyang nailabas na ang katotohanan, at ang kanyang ina at asawa ay kailangan ng harapin ang mga kahihinatnan. Sa puso ni Maria, hindi pa rin nawawala ang sakit, ngunit ang apoy ng determinasyon ay lalong nag-alab. Simula pa lang ito. Kailangan nilang pagbayaran ng buo ang pagtataksil na ito. Matapos ang araw ng paghaharap, sumabog ang buong Davao. Ang kwento ni Aling Elena at Ramon ay hindi na tsismis kundi isang katotohanang inilantad ni Maria sa harap ng maraming tao. Mula noon, wala nang rumespeto, wala nang kumampi, lahat ay tumalikod. Sa palengke, direktang pinapaalis si Aling Elena. Isang nagtitinda ng isda ang nagtapo ng tubig sa paanan niya, sumisigaw, "Umalis ka, huwag mong dalhin ang marumi mong mukha sa pwesto ko." Ang nagtitinda ng gulay ay ayaw tanggapin ang pera niya, "Hindi ako nagbebenta sa mga babaeng nagtataksil sa sarili nilang anak." Tahimik na nakatayo si Aling Elena, namumutla, nanginginig ang mga kamay. Yumuko siya at nagmamadaling umuwi sa gitna ng mga mapanuring tingin. Ang lilang damit na isinuot niya noong kasal nila ni Ramon ay ngayon ay isang mansa na mahirap tanggalin. Hindi rin mas maganda ang sitwasyon ni Ramon. Sa trabaho, iniiwasan siya ng mga kasamahan. May direktang ng insulto, "Hindi ka karapat-dapat na tawaging lalaki, walang pinagmulan." Natakot ang amo niya sa iskandalo, kaya pinatalsik niya si Ramon. Walang pera, umuwi siya, napaupo sa beranda, tulala. Ang mga pagmumura mula sa lahat ng dako ay pumasok sa kanyang tainga, pakiramdam niya ay itinakwil na siya ng buong mundo. Ang maliit na bahay na dati mainit ay naging isang impyerno. Sa araw, kailangan nilang mabuhay sa pag-iisa, sa gabi, hinaharap nila ang sarili nilang konsensya. Madalas umiyak si Ramon, inuuntog ang ulo sa pader, sinasabing gusto na niyang mamatay. Si Aling Elena naman ay lalong pumayat, laging tulala. Samantala, nakakuha ng simpatsya si Maria, saan man siya magpunta, may nag-aalo, "Anak, huwag kang sumuko, bata ka pa, may buong buhay ka pang haharapin." Lahat naman nagkakamali, ang mahalaga ay matuto kang bumangon. Ang mga salitang iyon ay parang malamig na hangin na nagpapaginhawa sa kanyang sugatang puso. Nagsimula siyang mapagtanto na hindi siya maaaring manatili sa kalungkutan. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang itaas ang kanyang noo para patunayang mas matatag siya kaysa kanino man. Laging nasa tabi niya si Luz. Isang gabi, magkatabi silang magkapatid. "Ate, huwag ka nang lumingon sa nakaraan. Hayaan mong sila ang magdusa sa kanilang ginawa,
kailangan mong mabuhay para sa sarili mo, para sa hinaharap. Tumango si Maria, may determinasyon sa kanyang mga mata. Tama ka, marami na akong nawala, pero babangon ako, magsisimula akong muli, walang makakapagpabagsak sa akin. Mula noon, nagsimulang maghanap ng trabaho si Maria. Sa simula, mahirap, lahat ay nag-aalangan dahil sa kanyang nakaraan. Ngunit dahil sa kanyang tiyaga at tulong ng ilang mabubuting tao, nakahanap siya ng maliit na trabaho sa isang paggawaan ng damit. Maliit ang sahod, ngunit para sa kanya, ito ay isang mahalagang simula, isang pag-asa. Araw-araw, habang nakaupo sa harap ng makinang panahi, nararamdaman niyang mas payapa ang kanyang kalooban. Naintindihan niyang ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa mga pangakong walang laman, kundi sa sarili niyang mga kamay at pagsisikap. Samantala, lalong napipilitan sina Aling Elena at Ramon. Nabubuhay sila sa walang katapusang kahihiyan. Ang maliit na bahay ay naging isang kulungan na puno ng pagsisisi at sama ng loob. Tumingin si Maria sa bahay na yon, naninikip pa rin ang dibdib ngunit napabuntong hininga. Alam niyang nagsimula na ang kanilang kaparusahan, at sa paniniwalang iyon, lalo siyang naging matatag para magpatuloy sa kanyang bagong buhay. Ang panahon ay lumipas, ngunit hindi humupa ang opinyon ng publiko, bagkus ay lalong tumindi. Sa Davao, ang kwento ng asawang pinakasalan ang biyenan ay naging isang pamilyar na paksa sa bawat kanto, sa bawat palengke. Kapag nabanggit ang pangalan ni na Aling Elena o Ramon, umiiling ang mga tao, kasama ang mga masasakit na pagmumura. Si Aling Elena, na dating matapang, ay naniniwalang sa paglipas ng panahon, magsasawa rin ang mga tao. Ngunit nagkamali siya, lalong lumalim ang pangungutya. Maraming gabi siyang hindi makalabas ng bahay dahil sa takot sa mapanuring tingin. Tuwing maririnig niya ang mga batang sumisigaw, pinakasalan ang biyenan, niyayakap niya ang kanyang mukha at umiiyak. Si Ramon ay nahulog din sa isang bangin, walang trabaho, walang kaibigan, umiikot lang sa loob ng madilim na bahay. Sa gabi, napapanaginipan niya si Maria na umiiyak, ang mga tao na nanunuro sa kanya. Minsan, naisip niyang magpakamatay para makalaya, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob. Sa gitna ng impyernong iyon, nagsimulang magsisihan sina Aling Elena at Ramon. Sinisisi ni Ramon si Aling Elena sa pagdala sa kanya sa landas ng kahihiyan. Si Aling Elena naman ay nagsisisi, ngunit matigas pa rin ang ulo, naniniwalang totoo ang kanyang pag-ibig. Bawat pag-aaway ay lalong nagpalayo sa kanilang dalawa, ginawang isang lugar ng buntong hininga at luha ang maliit na bahay. Samantala, iba ang nangyari kay Maria. Kahit masakit pa rin, nagsimula siyang makahanap ng liwanag sa paggawaan ng damit. Dahil sa kanyang kasipagan at katapatan, mabilis siyang minahal ng lahat. Madalas siyang bigyan ng mas masarap na pagkain ng mga kasamahan. Kapag may bumibili ng regalo, hindi nila nakakalimutan si Maria. Naiintindihan nila ang kanyang pinagdaanan, kaya lalo silang naawa at gustong protektahan siya. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, tinapik ng isang kasamahan ang balikat ni Maria at mumiti, magsikap ka. Mahaba pa ang buhay, huwag mong hayaang hilahin ka pababa ng nakaraan. Ngumiti si Maria, kumikinang ang kanyang mga mata, isang ngiting may bahid pa rin ng kalungkutan, ngunit mayroon ng pag-asa. Gabi-gabi, umuupo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang buhok at bumubulong, kailangan kong mabuhay ng mas mabuti para makita nila na kahit tinaksil ako, kaya kong bumangon, kaya kong maging masaya. Si Luz ay laging nasa tabi niya para magbigay ng suporta. Madalas siyang dumalaw-dala ang mainit na pagkain o para lang makinig sa mga kwento ni Maria. Tuwing nakikita niyang umingiti ang kapatid, nakakaramdam siya ng ginhawa. Ang opinyon ng publiko ay patuloy na parang isang bagyo sa labas, ngunit natutunan na ni Maria kung paano protektahan ang kanyang sarili. Hindi na siya yumuyuko kapag namamalengke, hindi na iniiwasan ang tingin ng iba. Sa halip, itinaas niya ang kanyang noo, naglakad ng may tiwala sa sarili. Naawa ang mga tao at tumango, ang tapang talaga ng batang iyan, kung iba iyan, siguradong sumuko na. Habang unti-unting nakakahanap ng sarili si Maria, lalong nalugmok sina Aling Elena at Ramon. Ang dalawang taong dating handang isugal ang lahat para sa isa't isa ay ngayon ay pinahihirapan ng kanilang sariling desisyon. Ang maliit na bahay sa dulo ng kalye ay naging simbolo ng kahihiyan at kasalanan. Samantalang si Maria, mula sa abo ay natututong mabuhay muli na parang isang ligaw na bulaklak na tumutubo sa tuyong lupa, maningning at matatag. Ang panahon ay lumipas, at ang pangungutya ng publiko kina Aling Elena at Ramon ay hindi humupa, bagkus ay lalong naging mabigat at malupit.
Sa Davao, kapag nabanggit ang bahay sa dulo ng eskinita, nguminiwi ang mga tao at umiiling sa pagkadismaya. Ang pangalang Aling Elena Ramon ay naging isang aral sa mga bata, huwag kayong maging hangal at mamuhay ng labag sa moralidad tulad nila. Si Aling Elena, na dating matatag, ay lalong nanghina. Ang kanyang buhok ay naging puti, ang kanyang mukha ay humpak, at ang kanyang mga mata ay laging madilim na parang isang 70 taong gulang na matanda. Tuwing lalabas siya, kailangan niyang takpan ang kanyang mukha ng alampay, nagmamadaling maglakad na parang isang magnanakaw, takot sa tingin ng mga tao. Ngunit gaano man siya magtago, ang mga mapanuyang salita ay laging naririnig sa likod niya. Isang beses, binato siya ng lupa ng mga bata, sinisigawan siya. Napaupo siya sa tabi ng daan, nanginginig, tumutulo ang luha, ngunit walang naawa. Si Ramon ay hindi rin mas maganda ang kalagayan. Hindi makahanap ng trabaho, nabubuhay siya sa kakarampot na ipon na paubos na. Tuwing lalabas siya, pakiramdam niya ay lahat ng tingin ay mapanuri, na parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang balat. Iniiwasan siya ng mga kaibigan, kinukutya ng mga dating kasamahan, at itinakwil na rin ang sariling pamilya. Unti-unti siyang nag-isa, sa araw ay nakaupo lang sa madilim na bahay, tulala. Minsan, nasabi niya sa gitna ng pag-iyak, sana noong araw na yon, naging sapat akong malakas para hintayin ka, Maria. Sa bahay na yon, wala nang tawanan, tanging buntong hininga, ang sipol ng hangin sa siwang ng pinto, at mga huling luha. Ang dalawang taong dating handang isugal ang lahat para sa isa't isa ay ngayon ay nabubuhay na parang mga aninong itinakwil ng buong lipunan. Samantala, si Maria ay unti-unting nagbubukas ng bagong kabanata, isang magandang simula. Matapos ang mga unang araw sa paggawaan ng damit, nasanay na siya, ang kanyang mga kamay na dati malambot ay ngayon ay magaspang na dahil sa karayom at sinulid, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Nagtatrabaho siya ng masipag, tapat, hindi nagrereklamo, kaya mabilis siyang minahal at pinagkatiwalaan ng lahat. Isang araw, tinawag siya ng direktor ng paggawaan, si Aling Nena, isang babaeng mahigit 40 na matatag at matapang. Tiningnan siya nito at marahang sinabi, narinig ko ang kwento mo. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero nakikita ko rin ang iyong pagsisikap at pambihirang lakas. Kung papayag ka, gagawin kitang team leader, mas mataas ang sahod, mas malaki rin ang responsibilidad. Natigilan si Maria, hindi makapaniwala sa narinig. Hindi niya inakalang ang isang tulad niya na galing sa kulungan ay bibigyan ng ganitong pagkakataon. Tumulo ang luha, yumuko siya at sinabing, salamat po. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo. Mula noon, nagtrabaho si Maria na may bagong sigla, natuto siyang mamahala, natutong gabayan ang mga kasamahan. Minsan, sobrang pagod niya na napapaupo na lang siya sa mesa. Ngunit kapag naiisip niya ang kanyang pinagdaanan, napapangiti siya, sinasabi sa sarili, wala nang makakapagpabagsak sa akin muli. Si Luz ay laging nasa tabi niya para magbigay ng suporta. Minsan, nagbiro pa si Luz, ate, kung magpapatuloy ka ng ganyan, baka sa ilang taon, ikaw na ang maging may-ari ng paggawaan. Tumawa si Maria, isang tawang matagal na niyang hindi nagawa, maningning at totoo. Sa isang sulok, si Aling Nena, ang direktor, ay paminsan-minsang tahimik na tinitingnan si Maria, may paghanga sa kanyang puso. Naiintindihan niya ang pinagdaanan ng batang babae, at gusto niyang bigyan si Maria ng pagkakataong magsimulang muli. Habang unti-unting nakakahanap ng liwanag si Maria, lalong lumulubog sa dilim sina Aling Elena at Ramon. Sinasabing ang karma ay hindi agad dumarating, ngunit kapag dumating, ito ay mas mabigat kaysa sa 1,000 saksak. At totoo nga, ang kapalit ng kanilang pagtataksil ay hindi lang opinyon ng publiko kundi ang pagkasira ng kanilang sariling kaluluwa at katawan. Samantalang si Maria, kahit may peklat pa rin sa puso, natutunan na niyang maglakad, matatag at matapang. Tuwing umaga, kapag tumatama ang sikat ng araw sa bintana, ngumingiti siya sa kanyang sarili sa salamin. Maria, nalampasan mo ang lahat, ngayon, kailangan mong mabuhay ng karapat-dapat. Mula ng talikuran ng mga kamag-anak at buong komunidad, nabuhay sina Aling Elena at Ramon sa isang sitwasyong walang kalabasan. Ang bahay sa dulo ng eskinita, na dating tahanan, ay naging isang malamig na kulungan. Ang mga pinto ay laging nakasara. Bihira nang may dumalaw at ang mga dumadaan ay umiiwas na parang mahahawa sila sa kahihiyan. Si Aling Elena, na dating matatag, ay mabilis na nanghina. Ang kanyang buhok ay halos maubos na, ang kanyang balat ay nangitim, at ang kanyang mga mata ay lumubog na parang isang 70 taong gulang.
Sa araw, tahimik siyang nakaupo sa beranda, malayo ang tingin. Sa gabi, ang kanyang ubo at buntong hininga ay nagpapalamig sa bahay. Minsan, umiiyak siya sa dilim, bumubulong, sana hindi ako naging matigas ang ulo. Si Ramon ay hindi rin mas maganda ang kalagayan. Mula sa isang malusob na binata, ngayon ay payat na siya, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Walang trabaho, umiikot lang siya sa bahay, maghapon nakakulong sa madilim na sulok. Ang kahihiyan at pagsisisi ay unti-unting sumisira sa kanya. Minsan, napapaupo siya sa mesa, binabanggit ang pangalan ni Maria, basa ng luha ang kanyang mukha. Ngunit tuwing naaalala niya, lalo siyang nasasaktan dahil alam niyang sinira na niya ang lahat. Isang beses, sinubukan ni Ramon na mamalengke. Bago pa siya makapili, isang lalaki ang nagtapon ng isang basket ng gulay sa harap niya, sumisigaw, "Umalis ka. Hindi ako nagbebenta sa mga lalaking marumi tulad mo." Nagtawanan ang buong palengke, may nag-insulto pa, wala na talagang hiya. Yumuko si Ramon, nanginginig na tumakbo palayo sa gitna ng matinding kahihiyan. Umuwi siya at humiga, nanginginig ang buong katawan. Alam niyang ang kahihiyang iyon ay habang buhay na niyang dadalhin. Kabaligtaran sa kanilang pagbagsak, si Maria ay unti-unting namumukadkad mula sa abo. Sa paggawaan ng damit, lalo siyang pinagkatiwalaan ng mga kasamahan. Dahil sa kanyang husay at sipag, lagi niyang nalalampasan ang target. Tinitingala siya ng mga kasamahan, itinuturing na isang inspirasyon. Isang hapon, nakita ni Aling Nena, ang direktor, si Maria na matyagang tinuturuan ang isang bagong empleyado. Ngumiti siya at tinawag si Maria sa kanyang opisina, "Magaling ang ginagawa mo. Nakikita ko sa iyo hindi lang ang lakas kundi pati ang katapatan. Ang isang taong tulad mo ay karapat-dapat pagtiwalaan. Magsikap ka pa, malayo ang mararating mo." Yumuko si Maria at nagpasalamat, puno ng luha ang mga mata. Hindi niya inakalang matapos ang madilim na kabanata ng kanyang buhay, may magbibigay sa kanya ng ganito kalaking tiwala. Mula noon, nagtrabaho siya na may bagong sigla, sinasabi sa sarili na hindi na siya kayang pigilan ng nakaraan. Bukod sa trabaho, nakatanggap din si Maria ng pagmamahal mula sa mabubuting kapitbahay. May isang matandang nagtitinda ng puto na laging nagdaragdag ng para sa kanya, "Kumain ka para lumakas ka. Mahal kita, anak." Ngumiti si Maria, may init sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang hindi lahat ay mapanghusga, mayroon pa ring mga taong handang tumulong sa kanya. Habang unti-unting umaangat si Maria, lalong lumulubog sa trahedya sina Aling Elena at Ramon. Sinasabing ang pagtataksil ay hindi lang sumisira sa tiwala ng pamilya, kundi pati na rin sa pagtingin ng lipunan. Sila ang naging buhay na patunay nito. Tumingin si Maria sa nakaraan, masakit pa rin, ngunit naintindihan niyang ang sakit na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Gabi-gabi, bago matulog, napapangiti siya. "Marami mang kinuha sa akin ang buhay, binigyan din ako nito ng pagkakataong magsimulang muli, at mamumuhay ako ng mas karapat-dapat kaysa dati." Ang bahay sa dulo ng eskinita, na dating sentro ng lahat ng usapan, ay ngayon ay tahimik na nakakatakot. Sina Aling Elena at Ramon ay nabubuhay na parang dalawang anino sa loob ng 4 na sira-sirang pader. Mabilis na bumagsak ang kalusugan ni Aling Elena. Ang kanyang walang tigil na ubo ay nagpapayat sa kanya, nananakit ang kanyang mga buto. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng determinasyon, ay ngayon ay wala ng buhay. Minsan, nakaupo siya sa beranda, pinapanood ang mga batang naglalaro sa labas, naririnig silang sumisigaw, "Pinakasalan ang biyenan. Pinakasalan ang biyenan," at naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, takpan ang kanyang mga tainga, ngunit wala na siyang lakas. Tumutulo ang luha na parang asin sa kanyang sugat. Si Ramon ay hindi rin mas maganda ang kalagayan. Mula sa isang malusob na binata, ngayon ay parang isang taong nasisiraan na ng bait. Walang kaibigan, walang trabaho. Itinakwil ng mga kamag-anak, nabubuhay siya sa pagbebenta ng mga gamit sa bahay. Sa gabi, napapanaginipan niya si Maria na nakatayo sa gitna ng bakuran, tinatawag siyang taksil. Nagigising siya, pinagpapawisan, at umiiyak na parang bata. Minsan, sinubukan niyang maghanap ng trabaho sa malayo. Ngunit nang malaman ang kanyang pangalan, malamig siyang pinaalis ng manager, "Hindi kami tumatanggap ng mga taong tulad mo dito. Umalis ka na." Umuwi siya, mabigat ang balikat. Ang mapanuring tingin ng mga tao ay naging isang habambuhay na sentensya. Samantala, si Maria ay papunta na sa isang bagong kabanata, puno ng pag-asa.
Sa paggawaan ng damit, dahil sa kanyang walang sawang pagsisikap, unti-unti siyang nagtatagumpay. Maayos niyang pinamamahalaan ang kanyang team, laging mataas ang kalidad ng kanilang produkto, at madalas siyang purihin ni Aling Nena. Sa isang pulong, hayagan siyang pinuri ni Aling Nena, "Gusto kong tularan niyo si Maria. Kahit nagkamali siya sa nakaraan, bumangon siya ng matatag, at hinahangaan ko ang kanyang lakas." Nagpalakpakan ng lahat, tumayo si Maria, namumula ang mukha, puno ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi, isang tunay na ngiti mula sa puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang iginagalang siya, kinikilala. Bukod sa trabaho, sumali rin si Maria sa isang maliit na charity group. Namimigay sila ng pagkain sa mga mahihirap na pasyente. Habang inaabot ang isang kahon ng pagkain sa isang matandang nanginginig, naramdaman niyang gumaan ang kanyang kalooban. Naisip niyang ang kaligayahan pala ay simple lang, ang makapagbahagi at mamuhay ng may kabuluhan. Unti-unting nagbago ang tingin ng mga tao sa kanya. Kung dati ay isa lang siyang dating bilanggo, ngayon ay tinatawag na siyang isang babaeng matatag. Ngumiti ang isang kapitbahay, "Ang galing talaga ng batang iyan," nakabangon matapos ang lahat. Nang marinig iyon, halos maiyak si Maria. Alam niyang hindi pa niya tuluyang nakakalimutan ang sakit, ngunit nalampasan na niya ang dilim. Kabaligtaran, sina Aling Elena at Ramon ay nabubuhay sa matinding kalungkutan, walang tumutulong. Saan man sila magpunta, sila ay tinik sa mata ng mga tao. Ang bahay na dati puno ng liwanag ay ngayon ay binalot na ng dilim. Isang gabi, habang humahangin, umiyak si Aling Elena. "Ramon, siguro sobrang mali na natin." Tumingin si Ramon sa malayo, wala nang lakas para mag-aliw, wala nang pananampalataya para mabuhay. Sa kanyang puso, mayroon na lang isang malaking puwang, kung saan ang anino ni Maria ay laging bumabalik na parang isang hatol na hindi mapapatawad. Sa magkabilang dulo, isang pagbagsak at isang pagbangon. At mula sa pagkakaibang iyon, unti-unting naging malinaw ang katapusan ng kwento. Ang nagtanim ng masama ay aani ng mapait, at ang marunong bumangon mula sa pagkakamali ay gagantimpalaan. Noong taglamig na iyon, mas malamig kaysa dati sa Davao. Sa bahay sa dulo ng eskinita, walang tigil ang ubo ni Aling Elena, payat na siya. Sinusubukan siyang alagaan ni Ramon, ngunit siya mismo ay nanghihina na. Ang dalawang taong dating handang isugal ang lahat para sa kaligayahan ay ngayon ay nakaupo sa dilim, dinaramdam ang lamig ng opinyon ng publiko at ng sarili nilang konsensya. Isang araw, bumagsak si Aling Elena sa harap ng kanilang bahay. Dinala siya ni Ramon sa loob, humingi ng tulong, ngunit walang tumulong. Umiling lang ang mga tao, ngayon pa lang niya pinagbabayaran, buti nga sa kanya. Desperadong dinala ni Ramon si Aling Elena sa ospital. Umiling ang doktor, malubha ang kanyang kondisyon, mahina ang baga, at matanda na, mahirap nang gumaling. Sa mga huling araw niya, tinatawag ni Aling Elena ang pangalan ni Maria, tumutulo ang luha. "Anak, nagkamali ako, gusto ko lang mahalin pero sinira ko ang buong pamilya." Nang marinig ito ni Maria, natigilan siya. Kahit galit siya, nang makita ang ina na nakahiga sa kama, nanginginig na hinawakan ang kanyang kamay, hindi niya kayang talikuran ito, tumulo ang luha ni Maria. "Inay, hindi kita mapapatawad, pero ayaw ko ring mamatay kang may pagsisisi." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagyakapan silang mag-ina, umiiyak sa sakit at pagsisisi. Ngunit sandali lang iyon, dahil makalipas ang ilang araw, pumanaw si Aling Elena. Ang kanyang libing ay tahimik, dumating lang ang mga kamag-anak para sa formalidad. Ang mga tao ay nanood mula sa malayo. Humagulgol si Ramon sa tabi ng kabaong, "Kasalanan ko ang lahat." Matapos mamatay si Aling Elena, nawalan na ng huling sandalan si Ramon. Nalunod siya sa alak, at isang araw, umalis siya nang walang paalam. May nagsabing nagtrabaho siya sa ibang probinsya, may nagsabing para na siyang baliw. Ngunit anuman ang nangyari, ang pangalan ni Ramon ay habang buhay nang nakakabit sa isang mansa na hindi na mabubura. Kabaligtaran, ang buhay ni Maria ay unti-unting umunlad. Sa paggawaan ng damit, hindi lang siya magaling sa trabaho, kundi pinagkakatiwalaan at minamahal na rin ng lahat. Unti-unti siyang naging kanang kamay ng direktor. Sa isang charity trip, nakilala ni Maria si Marco, isang binatang inhinyero na mabait at may karanasan. Hindi niya pinansin ang nakaraan ni Maria, tanging ang kanyang katatagan at kabaitan ang nakita nito. Matyaga siyang nanatili sa tabi ni Maria, pinakinggan siya, na unti-unting nagpagaling sa kanyang sugatang puso. Sa simula, nag-aalangan si Maria,
Ngunit ang katapatan ni Marco ay nagpaniwala sa kanya na hindi lahat ng lalaki ay taksil. Natuto siyang umiti ng mas madalas, kumikinang sa pag-asa ang kanyang mga mata. Masayang yakap siya ni Luz, "Ate, karapat-dapat kang maging masaya ulit." Isang hapon, nakatayo sa tulay ng Davao River, tiningnan ni Maria ang agos ng tubig, bumulong, maaaring magkamali ang tao, maaaring bumagsak, ngunit ang mahalaga ay marunong bumangon at magpatuloy. Matapos ang lahat ng unos, sa wakas ay natagpuan ni Maria ang kanyang sariling landas, payapa at masaya. Sina Aling Elena at Ramon, na nabulag sa kanilang ambisyon at pagnanasa, ay nagbayad ng mahal sa kanilang dignidad, kalusugan, at buhay. Ang kwento ay nagtapos na nag-iwan ng isang mapait na aral sa mga taga Davao. Hindi maaaring itayo ang kaligayahan sa pagtataksil. Ang marunong mamuhay ng tama, kahit nagkamali, ay bibigyan pa rin ng buhay ng bagong pagkakataon. Ang nagkasala ay tiyak na aanihin ang kanilang itinanim. Ang kwento ng asawang pinakasalan ang biyenan, habang nasa kulungan ang asawa ay nagsara na, ngunit ang alaala nito ay patuloy na nagpapanginig sa maraming tao sa Davao. Ito ay hindi lang trahedya ng isang pamilya, kundi isang babala sa mga taong bulag sa pag-ibig, na handang labagin ang moralidad para sa kanilang makasariling pagnanasa. Si Aling Elena, ang inang dapat sana'y sandigan ng kanyang anak, ay dahil sa pagiging makasarili at huling pagnanasa, ay sinira ang sarili niyang tahanan. Ang ipinalit niya sa mga sandaling akala niya ay kaligayahan, ay ang pangungutya ng lipunan at isang kamatayang puno ng kalungkutan at pagsisisi. Ito ay isang malinaw na patunay na hindi maaaring itayo ang kaligayahan sa sakit ng kapamilya sa pagtataksil. Si Ramon, isang 25 taong gulang na binata, na minahal at pinagkatiwalaan ng kanyang asawa, ay naging mahina, hinayaang manaig ang pagnanasa sa isip. Hindi lang niya tinaksil ang kanyang asawa, kundi nawala rin ang kanyang dignidad at kinabukasan. Ang kapalit ay ang pagtakwil ng lipunan, isang pag-iisa na nagtulak sa kanya na lisanin ang lugar sa gitna ng kahihiyan. Isang pagkakamali sa buhay, ang kahihinatnan ay maaaring habang buhay. Sa kabaligtaran, si Maria, ang babaeng tila pinakamalaking biktima, ay naging isang patunay ng pambihirang lakas. Kahit na dumaan sa kulungan, kahit na masakit na tinaksil, natutunan niyang bumangon. Dahil sa kanyang katatagan at kabaitan, unti-unti niyang nakuha ang tiwala at pagmamahal mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa huli, nakilala niya ang isang mabait na lalaki na nagbukas ng bagong pagkakataon sa kanyang buhay. Ipinapakita nito na ang sinumang mamumuhay ng tama, marunong magbago, at magsumikap, ay tiyak na makakahanap ng kaligayahan. Ang kwento ay nag-iwan ng isang malalim na aral para sa ating lahat. Sa pag-aasawa at pamilya, ang katapatan at tiwala ang pundasyon. Ang pagtataksil ay hindi lang sumisira sa pag-ibig kundi pati na rin sa pagkatao at dignidad. Sa buhay, ang pagnanasa at pagiging makasarili ay isang dalawang talim na kutsilyo. Kung hindi makokontrol, madaling malulunod ang isang tao sa kasalanan at pagbabayaran ito ng buong buhay. Sa gitna ng hirap, ang lakas ng loob at kabutihan ang susi para malampasan ang lahat. Ang taong marunong bumangon mula sa pagkakamali ay makakatanggap ng simpatya, respeto, at karapat-dapat na kaligayahan. Sa huli, ang buhay ay laging patas. Ang nagkasala ay aanihin ang kanilang itinanim. Ang mabuti ay gagantimpalaan. At higit sa lahat, kailangang pahalagahan ng bawat isa ang pamilya, panatilihin ang moralidad, dahil kapag nawala ito, maaaring kailanganin mong pagbayaran ito ng buong buhay mo, isang napakamahal na kabayaran. Ang kwentong ito, kahit puno ng trahedya, ay nagbibigay din ng pag-asa. Kahit nasa pinakamababang punto ng sakit, ang tao ay maaari pa ring magsimulang muli kung marunong bumangon at mamuhay ng tama. Ito ang malalim na kahulugan, isang mensahe para sa bawat isa sa atin sa ating paglalakbay sa buhay, sa paghahanap ng kaligayahan at kahulugan.